Magandang gabi sa lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Medyo matagal-tagal na rin mula nang huli nating tinalakay ang labanan sa Ukraine kasi naman wala namang masyadong nangyaring malalaking opensiba, operasyon o pagbabago sa mismong lugar. Sa totoo lang, itong nakaraang 2 buwan ay mas mabagal ang naging takbo ng pagbabago sa teritoryo kumpara sa mga taong 2024 at 2025. Hindi pa ganito kabagal ang mga pangyayari hanggang 2023. Ibig sabihin kung gusto mong balikan ang bilis ng mga pagbabago, kailangan mong bumalik sa 2023. Nagsimula ako ng mas maaga dahil nga bumagal ang digmaan. Marahil napansin nyo rin ito nung nakaraang taon. Kaya nagsimula akong tutukan ang mga panloob na usapin sa Ukraine. At mga bandang Mayo o Hunyo noong nakaraang taon, ako ang isa sa mga naunang nagkwento tungkol sa laban ng Nabu, Sapo at kung ano ang nangyayari sa loob. Ito ay dahil hindi naman ganun karami ang nangyayari sa mismong labanan. Pero dahil din kung magkwento ka lang tungkol sa Barrio X na inatake ng 3 sasakyan, 4 na motorsiklo, 20 sundalo, hindi mo talaga na ipapaliwanag ang buong kwento. Ipinapakita nito ang kabuuang nangyayari sa digmaan na ito dahil para sa akin, may 3 digmaan na nagaganap. Iyon ay syempre ang digmaan mismo sa labanan, kasama ang lahat ng taktikal na aspeto nito. Meron ding digmaan ng negosasyon na hindi tahasang digmaan. Ibig sabihin ang mga negosasyon na ginagawa ng Ukraine na sinusuportahan ng lahat. Sa loob ng gobyerno at lahat ng sektor ng Ukraine, pati sa hukbong sandatahan nito. Doon ako nagtuon, sa tingin ko ay medyo marami-rami rin, gamit ang lahat ng mga video na pinag-usapan natin tungkol sa mga suliraning estruktural ng hukbong sandatahan ng Ukraine, kasama ng iba't ibang pangkalahatang reforma, tulad ni Mihailo Drapati na nais ding baguhin ang sistema ng pagre-recruit. Sa panig naman ng mga supranasyonalista, kaya ng mga korpus ng hukbo ng Azov, ng lahat ng unit na ngayon ay bahagi ng 2 korpus ng hukbo. Sabihin na natin kabilang ito sa pinakanasyonalistang puwersa dahil mayroong kompetisyon din sa pagkuha o pagiging kandidato, sabihin na natin, sa pinakamataas na posisyon sa hukbong sandatahan ng Ukraine. At syempre, bawat isa sa mga seksyong ito, kaya ang regular na hukbo, ang mga nasyonalista, ang mga panloob na serbisyo, ang mga serbisyong militar, may kanya-kanyang pananaw sa mga bagay at madalas ay magkakasalungat ang mga pananaw na ito. Para bigyan kayo ng ideya, sasabihin ko ito sa inyo sa pangkalahatan, dapat balikan ng isa ang mga estruktural na problema ng hukbong Ukrainyano, balikan ito. Gaano kalalim ang lungga ng puting kuneho? Tulad ng live, para makita lahat ng panloob na salik ni Nabu at Sapo, babanggitin ko rin ang ilan na yon, bilang recap lang para ma-refresh ng kaunti ang isipan. Pero kung gusto talagang maintindihan ng malaliman kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga Amerikano, Nabu, Sapo, Zelensky, ang Operasyong Midas, anti-korupsyon, ang pagbagsak ni Yermak, dapat balikan ang live na yon. Bakit ko ito sinasabi? Kasi may iba't ibang panig. Dahil sigurado kung kailangan ko magbigay ng matinding opinyon tungkol sa mga panloob na posisyon sa Ukraine, tiyak na mayroon tayong mga radikal na sila ang pinaka-nasyonalista. Kinakatawan pa rin ito ng Azov at ng 2 korpus ng hukbo na malapit kay Budanov sa totoo lang. Mayroon ding halimbawa mga kanta na inialay kay Budanov na isinulat ng mga nasyonalista kaya't siya ay palaging naging kinatawan nila sa loob, sabihin na natin, ng pinakamataas na antas, ng hukbo, mga lihim na serbisyo, at iba pa. Mayroon ding mga matindi ang pagtutol sa mga kasunduan, si Yermak ay isa sa kanila, at kailangan ding maunawaan ang mga koneksyon. Mas malapit si Budanov sa CIA para maintindihan natin. Si Yermak ay mas malapit sa mga Ingles. Hindi ko sinabi yan, hindi galing sa akin. Pero kung naalala ninyo yung napakahabang artikulo ng Financial Times kung saan mahigit 40 katao ang na-interview pagdating sa mga posisyon ni Yermak
o ng kanyang impluensya sa loob ng mga negosasyon, palaging nandoon si Yermak sa bawat pagtatangkang makipag-usap at isa siya sa mga pinakakontra sa anumang kasunduan, lalo na pagdating sa usapin ng pagbibigay ng teritoryo. Sige, subukan nating ayusin ang mga bagay nang ayon sa pagkakasunod-sunod. Kasi iniisip ko na marami sa inyo ay hindi naman talaga pamilyar sa organisasyon, kumbaga ng gobyerno ng Ukraine, ng mga serbisyo ng intelihensya, mga ganitong bagay. Pero sa totoo lang, malalaman natin na napaka-interesante rin nito para maintindihan kung bakit nangyayari ang ilang mga bagay. Kaya, balikan natin! Balikan natin! Si NABU at SAPO, ang dalawang anti-korupsyon na ahensya ng Ukraine, noong nakaraang taon ay nagsagawa ng investigasyon na tinatawag na Midas. Midas? Halos lahat ng ginamit kong sources ay Ukrainian talaga dahil sa Midas. Talagang tinutukoy nito ang sistemang itinayo ni Yermak. Unti-unti, nagsisimula ang mga investigasyon na unang tumatarget sa Ministro ng Enerhiya, Infrastruktura at iba pa. At pagkatapos, dahan-dahan umaabot ito kay Yermak mismo, na alam natin ay napilitang magbitiw siya na sobrang malapit kay Zelensky. Si NABU at SAPO ay nakakatanggap ng mga pag-atake mula sa SBI, ibig sabihin mula sa mga serbisyong panseguridad sa loob ng bansa. Mga panloob na serbisyo na halos sila mismo, ito ay Midas na tumutukoy sa mga sikat na gintong inidoro at BP. Nakakatanggap sila ng mga investigasyon mula sa mga panloob na serbisyo na malinaw namang may balak na sirain o guluhin ang mismong mga investigasyon. Pero hindi lahat ng serbisyo. Ginawa nila ang bagay na ito. Isa itong pangalawang pinuno na unang sang-ayon, pero nang makita niya, makikita niyo sa mga sanggunian, nang makita niyang mayroon pa ring nagkaroon ng malaking kilos protesta mula sa mga tao laban sa mga pag-atake na ginawa ng mga serbisyo laban sa dalawang ahensya kontra korupsyon. Umatras siya kahit si Yermak pa ang nagtulak sa kanya. Hindi ko maalala ito. Lahat ng ito ay mga serbisyong Ukrainyano. Ito ay nasa Pravda, Ukraina. Bekcharanti, Murmindits at ang buong sistema. Kaya si Yermak ang nagpakawala sa SBU. Bakit nakaka-interest lahat ito? Dahil binibigyan tayo nito ng idea kung paano nakaayos ang mga serbisyong militar at mga panloob na serbisyong kontrapaniktik sa Ukraina. Ano ang nasa likod ng espesyal na operasyong kontra-korupsyon, mga paghahalugog sa NABU? Ito ay mga artikulo na nagsasalaysay kung paano mismong ang mga panloob na serbisyo ay humarang para subukang pigilan ang mga bagay na ito. Ayon sa SAP, lumapit sa kanila ang SBU at nagkaroon ng akses sa impormasyon tungkol sa lahat ng operasyon. Kaya ang mga panloob na serbisyo at pati na rin ang mga militar ng Ukraine ay nagsimulang kontrolin ang ginagawa ng dalawang ahensyang ito. Che teoricamente dovrebbe essere indipendenti. Mula sa gobyerno, dapat pansinin na ang mga ahensyang ito ay sinanay, pinundohan at iba pa ng mga Amerikano noong panahon ng mga demokratiko. Kaya naging asset din sila para kay Trump kahit na hindi siya ang bumuo sa kanila para guluhin si Zelensky sa mismong panahon na, kung natatandaan ninyo, nagkaroon ng sikat na eksena si Zelensky sa White House. Kaya ito ay isang paraan para pahinain siya, isang paraan para gawing mas interesado siya. Hikayatin siyang pumayag sa mga negosasyon at mga kahilingan. Kaya itong dalawang organisasyon na ginagawa ang kanilang trabaho kahit sa usapin ng tamang timing, yung katotohanan kumilos sila sa mismong oras na yon na para bang hindi nila alam na si Mindik ay nagnanakaw na rin ng pera nung nakaraang taon o mga ganong bagay. Ginawa talaga yon ng sadya dahil sa panahong yon kailangan nilang pahinain si Zelensky.
Ayon sa mga artikulo ng mga Ukranyano, gumamit sila ng puwersa at pumunta ng walang utos ng korte kaya nagsagawa ang mga serbisyo ng raid sa dalawang ahensyang kontra-korupsyon kahit walang mandato sa korte. Pagkatapos, pumupunta ang mga tao sa plaza, nagrereklamo sila dahil naniniwala sila na ang Nabu at Sapo ay mga pamana ng mga kilusan noong 2014 hanggang 2015 tungkol sa transparency, laban sa korupsyon at iba pa. Sobrang gulo ang ginagawa nila. Ang mga tao sa plaza ay sumisigaw ng putang ina si Yermak, patalsikin na siya, at medyo laban din kay Zelensky. Sa madaling salita, umatras sila. Oo, ang Nabu at Sapo ay pinopondohan din ng open society na si Soros para sa lahat ng mga mahilig sa conspiracy at talagang nag-e-enjoy sila sa bagay na to. Sa madaling salita, nanalo ang mga tao dahil pinrotektahan nila ang dalawang ahensya. Pero meron. May mga bagay na mas malalim pa, sabihin na natin na nag-uugnay-ugnay at sa tingin ko ay nagpapakawili sa kwentong ito. Habang lumilipas ang panahon at ginagawa ko ang pananaliksik na ito, naiugnay ko na ang mga bagay na di ko maipaliwanag nung simula ng digmaan. At baka mapukaw ko rin sa inyo ang ilang alaala, ilang ideya. Ito ang sikat na artikulo ng Financial Times na may 30 pahina kaya handa na ito. Dahil hindi naman madaling maglabas ng isang artikulo na 20 pahina na may mga panayam sa 40 tao sa isang iglap. Kung saan ikinuwento ng lahat na si Yermak ay halos saan-saan sa mga negosasyon at siya ang matinding tumutol sa anumang kasunduan. Sinusubukan kong ipaliwanag kung paano nag-uugnay-ugnay ang lahat ng ito. Kaya ang mga ahensya ay kumikilos, estratehiko, sa mismong panahon na si Zelensky ay medyo abala sa problema kay Trump. Bumagsak si Mindik, bumagsak si Yermak, pero bago mangyari ang lahat ng ito, si Yermak na nakagawa na ng sariling sistema ng kapangyarihan ay nagawa pa rin gumawa ng ilang bagay. At ang mga bagay na ito ay may malaking epekto pa rin hanggang ngayon sa loob ng Ukraine. Sa isang punto, noong Nobyembre 2025 si Yermak ay matatanggal sa posisyon makalipas lang ng kaunti. Kung hindi ako nagkakamali ay Oktubre, hindi Disyembre, parang ganon. Sinusubukan ni Yermak na bumuo ng isang paratang, subukan ninyong sundan ako, isang paratang laban kay Arakamiya. Si Arakamiya ay palaging nandun sa lahat ng negosasyon. At sinusubukan niyang gawin ito sa pamamagitan ng SBU. Ang SBU. Ibig sabihin, ang mga ahensya ng intelihensya, oo. Panloop. Sino ang namumuno noon sa SBU? Isang nagngangalang Maljuk. Si Maljuk, pagkatapos mawala sa eksena si Yermak, ay tatanggalin, aalisin ni Zelensky. Ganon din ang sasapitin ni Budanov. Ito ay isang artikulong Ukranyano na nagpapaliwanag kung paano sinubukan ni Yermak na iligtas ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsisi kay Arakamiya na hindi siya sinusuportahan sa paggamit ng mga serbisyong pansiguridad laban sa Nabu at Sapo. Makikita rin na sa parehong oras, walang mga tao na pipirma sa ganong uri ng hinala at maglalabas ng ganong mga paratang. Ibig sabihin, maraming mga mambabatas mula sa partido ni Zelensky ang tumangging suportahan ng ideya ni Yermak na akusahan si Arakamiya. At higit sa lahat sa pinuno ng SBU, si General Vasily Malyuk at sa ganap na independenteng punong piskal, si Ruslan Kravchenko. Ipinakita nila ang kakulangan ng interes makipaglaro bilang koponan. Sa kabila ng banta ng pagbibitiw, walang paghandang ginawa para tuparin ito. Gusto pa ngang kasuhan ni Yermak, gusto niyang akusahan sila ng pagtataksil. Hindi biro yon, lalo na sa panahon ng digmaan. Gusto niyang tanggalin ang pinuno ng mga serbisyong pansiguridad na tumangging harangin sina Nabu, Sapo at Arakamiya, kaya gusto niyang gamitin ang SBU para iligtas ang sarili niya. Pansinin na si Yermak ay umalis sa eksena at gayon din, ang pinuno ng SBU na si Malyuk ay tinanggal.
Kaagad pagkatapos ay nangyari kay Budanov na inalis sa kanyang posisyon bilang pinuno ng mga serbisyong militar at inilagay sa pwesto ni Yermak. Kailangan nating sumingit muna ng kaunting paliwanag. Gumawa rin kami ng iskema. Pansinin na lahat ng ito ay handa na ilang araw bago nangyari ang gulo sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Sa katunayan, gumawa kami ng isang short, tapos sumabog ang gulo. Doon kami nagtuon ng pansin at itong live na ito ay naantala o parang na-freeze. Ito ang iskema ng mga relasyon kung saan inilagay ko lahat ng sources at lahat ng sinasabi ko ay napatunayan at karamihan pa nga ay isinulat mismo ng mga Ukrainian. Ganito ang mga ugnayan. Meron tayong si Malyuk, dating pinuno ng SBU na mga panloob na serbisyo ng Ukraine na tumangging sumunod sa utos ni Yermak. At tumangging mag-imbestiga sa Nabu at Sapo na siyang nag-iimbestiga kay Yermak, Taymindik at sa iba pa. Kaya sinusubukan ni Yermak na kumbinsihin. Ilang mga mambabatas, ilang mga ministro na akusahan si Arakamiya sa panig ng parlamento at si Malyuk pinuno ng mga serbisyo bilang mga traidor. Walang pumayag dahil alam ng lahat na tapos na si Yermak kaya bumagsak si Yermak. Kinuha ni Zelensky si Budanov na wala namang ibang tao sa mundo, lalo na sa panahon ng digmaan, ang kukuha sa isa sa pinakamagagaling na pinuno ng intelihensya. Isa siya sa pinakamahusay na pinuno ng intelihensya na nakita ng mundo dahil ang mga Ukrainian kahit kulang sa kagamitan ay nagawa ang mga bagay na parang Mossad. Inilagay niya ito kapalit ni Yermak para makipag-usap at makipagnegosasyon sa mga Ruso pero hindi ito operatibong papel. Sa lahat ng ito, may napaka-interesanteng intriga ng kapangyarihan dahil si Yermak ay natanggal, pero bago siya natanggal ay nagawa pa niyang gumawa ng ilang galaw. Isa sa mga galaw na ito ay ang pagtalaga kay Poklad bilang deputy ng mga serbisyo. Walang halaga si Kamara, siya ay pinili lang ni Zelensky. Pero sa totoo lang, ang namumuno ngayon sa mga serbisyo ay si Poklad, isang tao na malapit na nating pag-uusapan ng husto dahil mayroon siyang medyo nakakakilabot na kwento. Sasabihin ko lang sa inyo na ang palayaw niya ay ang taga-Sakal. Nabanggit ko na lahat sa inyo. Para magkaintindihan tayo, si Budanov kasi pati siya kasamang SBU, kaya parehong GUR, mga serbisyo ng military intelligence, pati ang SBU kasama si Maglio na tumatangging makisangkot sa kwentong ito. Sa pagitan ng mga ahensya laban sa korupsyon, sina Zelensky, Yermak at iba pa, ayaw lang talaga nilang makisali rito. Ayaw nila. At dahil dito, sila ay pinaparusahan. Hepe ng SBU, si Maglio na tinatanggal sa pwesto. Tinatanggal din sa pwesto si Budanov. Tinanggal mula sa serbisyo ng military intelligence sa iba't ibang dahilan. Una, tandaan natin si Zaluzny dahil may kinalaman din si Zaluzny sa kwentong ito. Si Budanov ay isa sa mga pinakamalamang na maging kalaban ni Zelensky based sa mga survey katulad ni Zaluzny. Sa katunayan, si Zaluzny ay pinadala para maging embahador. Padalhan mo kami ng postcard. Isa rin itong paraan para kay Zelensky na alisin si Budanov bilang isang kalaban sa politika. Ang isa pang usapan ay kung si Budanov ang papalit kay Yermak, pero lahat ng tao, basahin niyo ulit ang artikulo ng Financial Times. Na nasa ilalim niya, pinili lahat ni Yermak mula sa pinakamababang antas hanggang halos sa pangalawang pinuno ng opisina ng Pangulo. Si Budanov ay parang namumuno sa isang makinarya na lahat ng tao ay inilagay at pinili ni Yermak. Sa artikulo ng Financial Times, mismong binanggit ang 20 tao na personal na pinili ni Yermak para pamahalaan ng kanyang mga gawain at wala ni isa sa kanila ang napalitan. Si Budanov ang namumuno sa opisina ng presidente pero hindi niya sariling pinagkakatiwala ang mga tao ang nasa paligid niya. Hanggang ngayon, ayon sa madalas na sinasabi ng mga pahayagang Ukrainian, si Yermak ay pumupunta kay Zelensky halos kada ibang araw. Kaya patuloy pa rin siyang may impluwensya. Magaling Winter, ang posisyon ni Budanov bilang kapalit ni Yermak ay isang posisyong parang gantimpala lang. Kita siya pero wala ng kapangyarihan,
wala na rin siyang kontrol sa mga serbisyo. Nagsalalita ulit siya bilang pinuno ng GRU ng GUR tungkol kay Vashenko. Muli siyang pinili ni Zelensky. Makikita natin na sa iba't ibang hakbang na neutralisa ni Zelensky ang pinuno ng panloob na seguridad at ang pinuno ng mga serbisyong militar. Bakit hindi magkasundo sina Budanov at Yermak? Anong tunay na dahilan ng alitang ito? Si Budanov, kahit isa siya sa mga taong pinaka-napapinsala sa Russia, kung titignan natin ang mga sinabi niya, sa nakaraang 9 na buwan, nagbigay siya ng mga pahayag na medyo salungat sa kanyang posisyon. Isa sa mga kilalang pahayag niya ay ang posibilidad na mawala ang Ukraine bilang estado. Mukhang sinabi niya ito sa loob ng isang pagpupulong sa Verkhovna Rada na parang sinasabi niyang kailangan nating humanap ng alternatibong solusyon sa pagpapatuloy ng digmaan. Noong nasa European Forum siya, sinabi niya, kailangan nating makipag-usap sa mga Ruso. Siyempre, ang mga Ruso. Sila ay, sabihin na natin mga kapitbahay na nakakainis. Maaari kang magkaroon ng hindi magandang relasyon sa iyong mga kapitbahay, pero sa huli, kailangan mo pa rin makipag-usap sa kanila. Kaya, kabalintunaan si Budanov na gustong-gusto ng mga nasyonalista na siyang pinakamatindi ay isang magandang tao para makipag-usap. Bakit? Dahil kung siyang makikipag-usap, mas magtitiwala ang mga nasyonalista. Ang Verkhovna Rada ay ang parlamento ng Ukraine. Pangalawa, nawala ang panganib niya bilang negosyador. Ang karibal ni Zelensky. Pangatlo, inilalagay siya sa posisyong walang kapangyarihan. Apat, kung ang mga negosasyon ni Budanov sa mga Ruso ay pumalpak, kanino ang sisi? Kay Budanov. Kaya si Zelensky, mula sa politikar na pananaw, ay gumawa ng matalinong galaw nang ilagay niya si Budanov sa isang gintong hawla. Isa siyang tao na mahilig sa nasyonalismo, kaya kapag kinausap niya ang mga Ruso, hindi siya gaanong aatakihin ng mga nasyonalista tulad kay Zelensky. At kung pumalpak siya, si Budanov ang masisisi. Bakit may alitan sina Budanov at Yermak? Bukod pa sa katotohanang mas malapit si Budanov sa CIA at mas malapit naman si Yermak sa mga Ingles. Sumasalamin din ang kanilang mga posisyon sa pagiging malapit. Si Yermak ay hindi ganoon ka-vehemente. Tutol si Yermak sa negosasyon. Mapapansin mong ang mga Ingles ang pinakamatigas sa usapang kapayapaan sa Ukraine. Ang mga Amerikano naman ay mas bukas sa isang negosasyon. At kung mapapansin mo, si Budanov ay isang tao na talagang gusto ng mga Amerikano sa Pentagon. Siguro dahil mas nagkakaintindihan sila sa pagitan ng mga taong nasa intelihensya at BPT. Si Budanov ay naloko, tinanggalan ng kapangyarihan, inalisan ng mga serbisyong pinamamahalaan niya mula 2020 hanggang 2026 at ginawang miyembro ng parlamento. May pagbabago rin sa kung sino ang kausap sa mga pag-uusap. Kung titignan natin at dito talaga nagiging interesante ang usapan, sino ang kausap ni Budanov sa Abu Dhabi? Kasama ang pinuno ng mga serbisyong Ruso. Hindi kay Santa Claus, nagkita ang mga pinuno ng mga serbisyo. Hindi diplomat at diplomat, ambahador at ambahador. Pinuno ng intelihensya kasama ang kapwa pinuno ng intelihensya. Isa itong ibang uri ng pag-uusap. Mas teknikal sa tingin ko. Kasama ang mga taong sa tingin ko hindi nagpapaligoy-ligoy. Kaya nakakatuwang makita na parehong Ukrainyano at Ruso ay nagpadala ng mga pinuno ng serbisyo. At dito nagiging mas interesante ang mga bagay. Bakit? Habang siya ay nakikipag-usap sa mga Ruso, may nangyayari. Naalala niyo bang nangyari? Eksaktong sa sandaling siya ay literal, pisikal na nakaupo sa isang kwarto. Kasama ang hepe ng mga serbisyong Ruso, ang deputy ng hepe ng mga serbisyong Ruso, General Alexiev, siya ay pinagtangkaang patayin. Hindi yon isang pag-atake na ginawa ni Budanov. Una, hindi na siya ang namumuno sa GUR. Pangalawa,
Wala siyang dahilan habang kausap ang hepe ng serbisyong Ruso na takihin ang kanyang deputy. Mapapansin na ang mga bagong hepe ng mga serbisyong panloob at militar ay napalitan na ng mga taong malapit kay Yermak. Si Poklad, ang tinaguriang mananakal, ay matagal nang magkakilala ni Yermak mula pa noong 2010. At hindi ako ang nagsasabi nito at ito ang maganda. Hindi ito mga haka-haka ko, mga teorya ko o kung ano-anong bagay. Ang sumabog na electric scooter. Magaling, naalala ninyo. Ora, Ngayon, magbabahagi pa ako ng alaala para ipaliwanag kung bakit matagal nang nagsimula ang alitang ito. Naalala niyo ba nung simula ng 2022 sa isang punto, may isang kinatawan ng Ukraine na inakusahan na espiya ng Russia at pinatay? Hindi nyo ba naalala? Ayan, yung kasong yon na para sa akin ay sobrang interesante, ang tinutukoy ko ay si Denis Kiryev. Ayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, sino ang nagsabing ang SBU, ibig sabihin ang mga internal na serbisyo, ang pumatay kay Denis Kiryev. Kiryev, sino ang nag-akusa sa mga serbisyo? Si Budanov iyon. Nagreklamo si Budanov na ang mga panloob na serbisyo, ang SBU, ang pumatay kay Kiryev. At na ang kanyang katawan ay itinapon sa kalsada. Sabi ni Budanov, hindi isang espiya ng Russia si Kiryev. Bilang pinuno ng espesyal na serbisyo, sigurado ako na ang taong empleyado namin kaya miyembro siya ng GUR ay hindi isang espya. Una sa lahat at pangalawa, personal kong kilala si Ginoong Kiryev mula pa noong 2009 at para lang maintindihan ninyo, sabi ni Budanov. Ayon sa kanya, walang sinuman ang nagasahan na gagawin ng mga empleyado ng SBU ang ganitong bagay laban sa isang full-time na empleyado ng GUR. Hindi na ipaliwanag na maayos ng dating SBU pinuno, Ivan Bakanov, ang anuman. Sinabi rin ni Budanov na kilala niya ang mga taong pumatay kay Denis Kiryev. At dito lumalabas si Poglad, ang tagasakal. lo strangolatore. Si Poglad ang tagasakal na isang figurang monastiko. Napaka-controversial niya dahil ang ating kaibigang tagasakal, nakakaunti lang ang mga litrato, ay ngayon ay umangat na bilang pangalawang pinuno ng mga serbisyo. Siya ang inaakusahan ni Budanov na pumatay kay Denis Kiryev. Itong taong ito ang pumatay kay Denis Kiryev noong 2022 na inakusahang isang Ruso o sa halip ay maka-Ruso naglalaro ng dobleng panig at bapate na sa totoo lang ay isang ahente ni Budanov. At ngayon napapansin na may tunay siyang hindi kapani-paniwalang nakaraan. Lahat ng ito ay mga pahayagang Ukranyano. Noong 2003 naglingkod siya sa Internal Affairs. Noong 2010 tinanggal siya bilang pinuno ng Departamento ng Tactical na Intelihensya. Ang mga nasa tactical na intelihensya ay literal na pumapatay. Pagsusuri ng departamento laban sa organisadong krimen ng pangunahing departamento ng Ministeryo ng Panloob na Gawain ng Ukraine sa Sumy. Nasangkot siya sa iba't ibang eskandalo at doon niya nakuha ang bansag na mananakal. Dahil nga, sabihin na natin, medyo nagpapakita siya paminsan-minsan at medyo nawala siya sa radar. Mukhang pinalabas pa nga siya mula sa kulungan. Pinag-uusapan natin ang isang tao na nakulong dahil sa racket at iba pang bagay. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Yung ipinakita ko sa inyo ay yung talaan. Yung record, ano nga ba tawag doon? Yung talaan ng korte niya. Kaya talagang nakulong siya. Ngayon siya ng hepe at vice-hepe ng mga panloob na serbisyo para lang mabigyan kayo ng ideya. Ito ay isang lumang artikulo noong Hulyo 18, 2008 kung saan pinag-uusapan si Poklad.
Una kong sasabihin ng ilang salita tungkol sa sinasabing biktima, ang hepe ng pulisya. Nakikipagtulungan siya sa hepe ng pulisya ng Sumi at pati na rin ng Odessa. Isa siyang tao na sangkot sa mga pag-atake sa pulisya at konektado siya sa mga racket. Hindi alam ng karamihan. Noong 1996, na hatulan siya ng 6 na taong kulong at kumpiskasyon dahil sa panghingikil. Kinumpirma ng Korte ng Apela ang hatol. Makalipas ang 2.5 taon siya, ay pinalaya dahil sa amnestya na ipinasa noong 2001 hanggang 2002. Nagsilbi siya ng sentensya sa sentro ng kustodya sa Katelare at piitan sa Poltava. Pinalaya siya sa tulong ni Plushnik na halos isang hepe ng pulisya. Ang teorya na isinulat ng maraming mamamahayag na nagsisiyasa tungkol sa taong ito ay nakulong siya, inilabas ng pulisya at pagkatapos ay naging impormante ng pulisya, sa madaling salita. Kaya naman, medyo kasali siya sa mundo ng racket, ng mga mafia at DP at medyo nagsisilbi rin siyang impormante. Malakas ang hinala ng mga otoridad at si Poklad ay nasangkot sa ilang matitinding pagpatay. Mas malalapit na koneksyon. Ivan Dyashenko, presidente ng Korte ng Distrito ng Kryukovsky. Vladimir Glantz, pangalawang pinuno ng kagawaran ng pagkontrol sa organisadong krimen. At marami pang iba. Ibig sabihin, isang buong listahan ng iba't ibang mga tao kung saan ang huli ay ang paratang kay Budanov na pinatay niya ang kanilang tao dahil ganoon ang kanyang paraan. Isinasakay niya sila sa kotse, sinasakal at pagkatapos ay iniiwan. Ngayon, sabihin na natin kahit isang ikasampulang ng mga isinusulat ng mga Ukrainian, hindi ako, mga investigative journalist at abopoto, ay totoo tungkol sa taong ito. Ang katotohanan ngayon ay siya ang Deputy Chief ng Internal Services. Mapapaisip ka talaga, di ba? Parang inilagay mo ang isang boss na medyo sangkot sa mga kaduda-dudang bagay. Kaya, balikan natin. Mayroon tayong Poklad na yon, na vice-hepe ng Internal Services ng Ukraine. At ano ang unang ginawa ni Poklad na yon na siya ang vice-hepe ng mga serbisyo ng Ukraine? Sa palagay ninyo? Kasama si Zelensky, halos agad silang nagsagawa ng purga. Bukod pa sa katotohanang napurga na nila ang mga pinuno ng serbisyo militar at ng serbisyo ng counterintelligence ng panloob na seguridad na parang katumbas ng Shin Bet para sa mga Israeli. Inanunsyo ni Zelensky ang pagpupurga ng mga hindi tapat na opisyal ng SBU. Ito ay noong 16 ng Pebrero, 2026. Sino sa tingin ninyo ang taong nasa tabi ni Zelensky sa larawan? Tama ang mananakal. Anche senso. Pagbati. Nabu e Sapu ti hanno fatto fuori Yermak, che era comunque uno dei tuoi più fidati. C'è la tendenza, quando si viene attaccati, a circondarsi da, diciamo, Mas matitibay na tao, mas matitigas na handang kunin palalo ang kapangyarihan. Kasi hindi mo alam mga taong handa sa lahat. Ayan, si Poklad ay siguradong isa sa mga taong iyon. Ayokong pahirapan kayo sa buong kwento niya, basahin nyo na lang sa mga pinagkunan. Kasi parang talagang tauhang hinugot sa Scarface o Il Padrino, napakaraming pahina ng mga kakaibang kwentong kinasasangkutan niya. Nakulong siya, tapos mula sa kulungan, nagsimulang magtrabaho para sa mga serbisyo. Medyo kakaiba na yung isang tao na nakulong, tapos nauwi sa pagtatrabaho para sa mga serbisyo. Ulitin ko, siya ay inakusahan ni Budanov na pumatay ng isang miyembro ng GUR. Simula ng bigmaan kung ganon. Ngayon, si Poklad ay tumutulong na kay Zelensky dahil siyang magbabantay sa pagtanggal-pagtanggal ng mga tauhan ng SBU na hindi nagsisilbi sa Ukraine kundi may ibang interes. Hindi rin tiyak kung anong ibig sabihin nito.
Para sa akin, parang nagsilbi naman si Budanov sa bansa at sa totoo lang, mukhang maayos naman ang ginawa niya. Nagkakaroon na talaga ng paglilinis sa loob ng mga ahensya ng seguridad, lalo na sa mga tao na malamang si Budanov ang naglagay sa loob ng 6 na taon. Kaya bukod sa pagtanggal kay Budanov, nililinis din nila, nagsimula sila sa mga pinakamataas na posisyon. Nililinis nila lahat ng mga taong pinili malamang ni Budanov para mailagay ang mga taong mas tapat sa gobyerno kaysa sa taong naghubog sa kanila. Laging may takot sa mga kapangyarihan sa loob ng Ukraine, sa mga serbisyo, sa militar, sa mga nasyonalista at iba pa. Uulitin ko, lahat ng ito ay mga bagay na pinagdugtong-dugtong ko lang. Pero sa esensya, lahat ito ay mga artikulo mula sa mga pahayagang Ukranyano, wala nang iba, ito ay Ukraine form para lang magbigay ng ideya. Ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na inatasan niya ang pansamantalang hepe ng serbisyong panseguridad ng Ukraina, si Khmara, at ang pahalawang hepe na si Alexander Poklad na magtrabaho para linisin ang serbisyo ng seguridad ng Ukraina. Ngayon, ang magpatulong sa isang tinatawag na ang mananakal para linisin ang iyong serbisyo ay hindi siya ang pinakabagay, maliban na lang kung kalupitan ng usapan. Diyan tayo ay talagang magkasundo. May idaragdag pa akong isa pang mabigat na punto habang nangyayari ang lahat ng ito. Ibig sabihin si Budanov ay inalis, pinalitan ni Yermak, si Poklad ay inilagay bilang Deputy Chief ng Internal Services. Si Zaluzny, na karaniwang hindi nagsasalita, ay nagsalita dahil kapaki-pakinabang din ang paggawa ng mga live na ito na pinag-uugnay-ugnay ang lahat. Sabi ni Zaluzny mula sa Inglaterra na ang isa niyang MC Zaluzny na inatake ng mga nakakainis na bagay na ito. May right siya. Inutos ni Yermak noong 2022 habang siyang namumuno. Mula pa rin sa SBU. Kaya sinamantala rin ni Zaluzny ang pagkakataon para mailabas ang kanyang saloobin mula sa Inglaterra. Ang dating Commander-in-Chief ng Ukraine na si Valery Zaluzny ay nagsabi sa isang panayam na ang Ukrainian Security Service o SBU ay sumugod sa kanyang opisina noong Setyembre 2022 ayon sa ulat ng Associated Press. Noong Pebrero, 18 mapapansin ninyong karamihan ay lumabas noong Pebrero ngayong taon. Sinasabing naganap ang raid habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Zaluzny, embahador ng Ukraine sa UK, at Pangulong Volodymyr Zelensky tungkol sa kung paano ay pagtatanggol ang bansa laban sa malawakang pananakop ng Russia. Sa totoo lang, kung babasahin ninyo ang panayam, ipinapahiwatig ni Zaluzny na si Yermak ang nasa likod nito, lalo na't sa artikulo ng Financial Times, lumalabas na si Yermak ang gumagawa ng ganitong uri ng mga operasyon. Sa gitna ng malaking iskandalo ng korupsyon na nagbunsod ng pagbibitiw ni Yermak, hayagang nanawagan si Zaluzny noong Nobyembre ng pagbabago sa politika matapos ang digmaan. Pansinin na kailangan ding iugnay ang mga ito. Dapat bang magsagawa ng raid noong Setyembre 2022 ang mga panloob na serbisyo na ipinadala ni Yermak kay Zaluzny ng punong himpilan at doon, maswerte ako dahil maganda ang memorya ko, naalala ko. Bakit ano ang nangyari noong Setyembre 2022? Tingnan natin kung naalala ninyo ano ang nangyari sa Ukraine noong Setyembre 2022. Noong Setyembre 2022, nagsagawa ang mga Ukrainyano ng mga opensiba sa Kherson, Izium, Liman, Kupiansk. At ang pag-atras ng mga Ruso noong Oktubre at Nobyembre mula sa Kherson. Ano ba talaga ang gusto ni Zaluzny? Gusto niyang gawin ang mga opensiba na yon? Liman at Kherson, hindi. Dahil noong 2024 matapos tanggalin si Zaluzny, nagbigay siya ng panayam dito. Kung saan gusto niya ng opensiba sa Zaporizhia noong 2022.
Ipinilit ni Zaluzny ang isang matapang na kontraopensiba noong 2022. Gusto niyang gawin ang kontraopensiba sa Zaporizhia noong 2022. I due. Maganda kapag napagdugtong-dugtong mo lahat ng mga bagay na ito. At inilabas ni Zaluzny ang katotohanan ito na inatake siya sa kanyang opisina ng mga panloob na serbisyo ng seguridad na ipinadala ni Yermak noong Setyembre. At doon naalala ko na eksaktong mga buwan yon kung kailan nagaganap ang opensiba sa Hilaga. Kung iugnay ang panayam na ito ng 2024, ano ang meron sa Setyembre 2024? Saan niya sinabi na gusto niyang gawin ang opensiba sa Zaporizhia? Hindi sa Hilaga, sa katunayan, ang kontraopensiba sa Hilaga, lalo na sa bahagi ng Kupiansk, Izium, Liman, ay pinamahalaan ni Syrskyi. Kaya marahil ang dahilan kung bakit siya agad na raid ay dahil siya ay tutol at doon nagsimula. Lahat ng mga pagtatalo sa pagitan nila ay nagsimula pa bago pa man ang kontraopensiba noong 2023. Naalala niyo ba na sa isang punto, si Zaluzny ay biglang nawala ng tuluyan mula sa pagtatapos ng 2022 hanggang taginet ng 2023. Hindi na siya nagbibigay ng mga panayam sa mga diaryo at wala na ring mga video. Lumabas ang kwento na tinangkang siya ay paslangin, yung sikat na granada na akala ay peke pero totoo pala sa kanyang pangalawa sa pwesto. Mga ganung bagay, pati nga mga Ruso sinasabi na nasugatan siya ATBP. Nakikita nyo, maraming bagay, mga bagay. Ngayon, dahan-dahan silang nagkakaugnay-ugnay. Kaya meron tayong isang napaka-interesanteng larawan. Oo, ano ang mga panloob na posisyon? Na yon, sa wakas, nagagawa ng pagdugtong-dugtungin kung sino ang kakampi ng sino at para saan. Kaya, sa ganitong balangkas ng mga ugnayan, dapat din talagang isama si Zaluzny. Meron tayong si Yermak na laging nanggugulo dito. Isipin nyo pa si Zaluzny, lalo na nung tutol siya. Ganyan talaga ang typical niyang ugali. Kaya, balik tayo sa nangyayari ngayon. Meron tayong si Yermak na ginamit si Malyuk para atakihin si Zaluzny pero tumanggi si Malyuk na tulungan siya laban kina Nabu at Sapo. Kaya bago pa siya matanggal sa pwesto, inilagay nila si Poklad na siya ring pumatay sa tao ni Budanov noong negosasyon ng 2022 at siguradong natatandaan yon ni Budanov. At ngayon, siya ay nasa posisyon bilang deputy ng SBU. Na siyang gumawa ng tangkang pag-atake kay Deputy Chief ng Russian Military Intelligence Alexiev, habang si Kostyukov, ang hepe ng Russian Military Intelligence, ay nakikipag-usap kay Budanov. Nasusundan ba? Sa ganitong paraan, mas maintindihan natin kung ano ang nangyayari at ang mga pagkakahanay sa loob. Kaya kailangan nating pag-usapan na mas malapit sila sa mga Amerikano tulad ni Budanov at yung mga ayaw talagang makipag-usap tulad ni Yermak. Ginawa na rin nila halos lahat noon para maputol ang negosasyon. Hindi naman na parang may inaalok ang mga Ruso na kung ano, pero pati siya ay may ginagawa rin. Lagi siyang ginagamit ang mga serbisyong panseguridad kapag may pagkakataon para makialam. Kaya hanggang ngayon, si Yermak sa pamamagitan ni Poklad ay gumagamit pa rin ng kapangyarihan para subukang hadlangan ang mga ginagawa ni Budanov. Dahil ang sabi ko kanina, mula sa political na pananaw, kung inatasan ni Zelensky si Budanov sa negosasyong ito at biglang mabigo ito. Madalas si Yermak ang tumutulong para mabigo ang mga ito. Siguradong si Budanov ang pagbibintangan. At samantala ang mga bagong pinuno ng serbisyo na sina Ivashenko at Kamara ay nasa ilalim. Sotto. Nakikita nilang pinapalitan ang kanilang mga tauhan ng mga taong mas tapat kay Zelensky, lalo na sa kaso ni Poklad na mismong inilagay ni Yermak.
Ang mga internal na purge sa serbisyong pansiguridad ng Ukraine ay maglalagay ng mga taong mas malapit kay Yermak para mapanatili niya ang kapangyarihan. Kahit sa nominal na antas, halos wala na talaga siyang posisyon. Si Poklad at si Yermak, mababasa nyo rin ito sa iba't ibang artikulo, matagal-tagal na silang magkakilala. At bukod pa sa lahat ng ito, syempre, nandyan din sa gitna ang mga puwersang nasyonalista. Kaya ang tinutukoy natin ay ang mga korpus ng hukbo ng Azov at lahat ng iba pa. Noon, hindi ko alam kung ngayon ay malapit pa rin sila kay Budanov, pero sigurado akong hindi sila malapit kay Syrskyi. Maraming beses, sina Beletsky at ang mga komandante ng Azov na ngayon ay 2 korps ng hukbo. Hindi na lang batalyon, brigada o division ang usapan, 2 corps ng hukbo na ito. Maraming artikulo ang isinulat ni Bilecki na tinatawag na Puting Führer. Sa ilang mga grupo ay hinihiling ang pantanggal kay Syrskyi, pero matagal na ito. Lahat ng ito ay mga artikulo na tumutukoy mismo sa mga hangarin, sa panipi, hindi politikal, kundi mga hangaring militar. Bakit ang Azov at ang iba pa ay bumuo ng 2 korps ng hukbo? Dahil bilang isang general ng brigada, hindi ka talaga maaring maging kandidato para sa posisyon ng hepe ng Estado Mayor. Pero kung ikaw ay isang general ng corps ng hukbo, maaari. Kaya mas marami kang pagkakataon. Tama, sila ang mga radikal. Beletsky. Sa Ukraine masyadong iniisip ang tigil putukan. Imbes na palapitin ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng hukbo, nakikita nila ang posibilidad ng tigil putukan ng pagtatapos ng digmaan sa pamamagitan lang ng lakas. Kaya naging tuso rin mula sa pananaw ni Zelensky ang paglalagay kay Budanov dahil inalis niya ito sa kapangyarihan ng mga serbisyong paniktik. Malapit siya sa mga nasyonalista, kaya malamang ang mga negosasyong pinamumunuan ni Budanov, sabihin na nating ganun, ay mas matatanggap ng mga nasyonalista. Mahirap silang bumangga kay Budanov dahil siya ay palaging naging simbolo nila. Hindi mo pwedeng sabihin kay Budanov na hindi siya lumaban para sa Ukraina o na hindi siya matapang, kaya may saysay din yun. Sila ang siguradong hindi basta-basta pumapayag sa kasunduan. Nakikita nila ang posibleng pagkakatigil at pagpapalakas ng hukbong sandatahan ng Ukraina bilang pinakamainam na solusyon para sa kapayapaan. Ginawan pa siya ng mga kanta. May iba't ibang kanta ang mga nasyonalista na inialay kay Budanov, kaya mahirap para sa kanila na kalabanin ang isa sa sarili nilang mga simbolo. Kaya sa politika, napakatalino ng hakbang na iyon ni Zelensky. Kaya, dahil na nakikita ninyo, kapag pinag-uusapan ng mga mambabatas, sa totoo lang, may mga panloob na puwersa na may magkakaibang pananaw. Kung nais pa nating palalimin ang kwentong ito, sino ang lalaking sumagot kay Trump? Noong 2016-2017, noong humihingi ng tulong si Trump sa Ukraine para maghanap ng mga bagay tungkol kina Hunter, Biden at Biden ate BP. Yermak, diretsong tumawag si Trump kay Yermak nung panahong yon. Para hanapin si Zelensky, umatras siya, kumbaga ginawang panangga ang sarili niya. Ngayon ay 2019. Sige, hindi ko naman isinama sa mga sanggunian. Sinubukan nilang hindi ibigay kay Trump ang gusto niya, ibig sabihin mga armas laban kay Biden, pero si Yermak ang kumausap kay Trump. Ito ang naalala niya. Oo, ang kaso ng Burisma Holdings, isang bangkong Ingles na may iba't ibang negosyo. Ukraina. Kasama rito ang anak ni Hunter Biden at iba pang kakaibang bagay. Bakit ito mahalaga? Dahil si Yermak marahil ay mali ay inisip na may magandang relasyon siya kay Trump dahil nung panahong yon ay sinubukan niyang bigyan ito ng anumang bagay laban kay Biden. Pero ang ideya nun ay isang palitan ng impormasyon kapalit ng pag-release ng halos $500 milyong na tulong militar para sa Ukraine.
At si Yermak ang nag-organisa ng sikat na pagpupulong sa pagitan ni na Trump at Zelensky sa White House, yung nauwi sa wala. Maaring na-overestimate niya ang mga koneksyon niya o mga bagay na ganon. Ito ay para ipakita sa inyo kung anong antas ng impluensya. Hawak niya ito hanggang kamakailan lang talaga. Kaya kapag pinag-uusapan ang mga sikat na tsura na tipong si Boris Johnson ba ang pumigil sa mga Ukrainian sa Istanbul at iba pa. Bukod pa doon, natatawa ko kasi laging binabanggit si Arakamiya at si Arakamiya sa isang panayam. Ito ang mga kalokohan na ginagawa ng ilang pahayagan, tama ba? Sinasabi nilang, sinabi ni Arakamiya na dumating si Boris Johnson pero sinisipi lang nila siya at hindi nila inilalagay ang link. Ako, sinusuri ko talaga ang mga bagay na yan. Sabi ni Arakamiya, dumating si Boris Johnson noong pabalik na sila. Kaya hindi talaga siya maaring maging ganap na mapagpasya. Pero hindi naman kailangan dahil gaya ng nakikita natin mula pa sa simula ay may labanan na ng mga panloob na ahensya ng intelihensya at intelihensyang militar. Binibilang ko pa rin ang mga politikong nag-utos na nakikita. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tungkol dun sa tauhan ni Budanov, si Denis Kiriev na pinatay, inakusahan na isang espiya ng Russia ng mga panloob na ahensya ng intelihensya. Maaring nakakakuha siya ng mga resulta, pero kakaiba na akusahan ng isang tao tulad niya dahil si Denis Kiriev ay isa sa mga unang nakahula ng digmaan. Isa siya sa mga taong ilang araw bago ang bigmaan, pati na rin sa mga nakaraang buwan, katulad ng ginawa ni Arestovich ay nagsabi, tingnan ninyo, atakehin tayo ng mga Ruso, kaya wala talagang saysay na siya ay nagtaksil. Lalo na kung isa siyang ahente. Mga kakaibang kwento, ito na nagpapakita na kahit sa loob ng mga negosasyon sa loob ng Ukraine, may iba't ibang paksyon. Hindi lahat ay konektado kay Zelensky. May ilan kay Yermak, iba sa mga panloob na ahensya ng intelihensya at ang iba naman sa intelihensyang militar. Na nagsisilbi ring tagapagsalita para sa iba na hindi nagsasalita o may kapangyarihan tulad ng mga nasyonalista pero ipinapahayag nila ito sa pamamagitan ni Budanov at Zelensky. Kapag nagtatalada siya ng isang tao, kailangan din niyang isaalang-alang kung sino ang kinakatawan ng taong yon kapag nagsasalita. Kaya mahirap ipilit ang negosasyon kapag iba-iba ang pananaw at bawat isa ay sinusubukang sirain ang gawa ng iba. Ang huling pag-atake, yung sa Abu Dhabi, laban sa ikalawang pinuno ng serbisyong Ruso habang nakikipag-usap si Budanov sa pinuno ng serbisyo. È chiaramente opera Si Pokhlat sa utos ni Yermak na sinusubukang sirain ang negosasyong iyon. Dahil naroon din ang buong kasaysayan kung paano siya ay labis na tutol. Balikan ninyo at basahin muli ang artikulo ng Financial Times. Dahil kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng mga bagay na ito, bawat isa ay nagpapatibay sa isa't isa at lahat ay nakakatugma ng perpekto. Dahil dito, ako ay labis na nagdududa. Kahit na may mga presyon, tiyak mula sa mga Amerikano at lahat ng iba pa. Magkasundo na ang Estados Unidos at mga Amerikano kaya't hindi basta-basta tatanggapin ng mga taga-Ukraina ang anumang kasunduan. Mayroong mga lubang magkakasalungat na panig kahit sa loob mismo ng Ukraina. Naglagay ako ng dagdag na sanggunian at sinubukang ipunin lahat sa loob ng 50 minuto pero maari pang mas lumalim at tingnan ang posisyon ni Budanov tungkol sa mga negosasyon, pati na rin ang kanyang mga pahayag. Tingnan din ang mga oras kung kailan nangyari ang ilang mga pag-atake, pati na rin ang mga nangyari sa mga pangalawang pinuno ng intelihensya. Tulad ni Camara, bakit si Camara ang pinili? Bakit siyang napili sa halip na yung isa pa dahil tumanggi siyang makisangkot sa pagbibigay proteksyon? Mula sa investigasyon. Pero bakit nila pinili yung bago? Dahil yung bago ay malapit kay Yermak at magkakilala talaga sila.
Totoo, marami ring mga diskusyon na baka hindi umaabot sa atin dahil hindi naman masyadong interesante para sa mga Italianong manonood at iba pa. Sa Ukraine maraming diskusyon at usapan dahil sa dami ng blog tungkol sa lokal na politika. Tapos isipin ninyo, sa digmaan, mas interesante pa ang mga bagay na ito para sa mga Ukrainian. Interesante ring makita kung sino ang napipili base rin sa kung sino ang malapit. Salamat at ang mga mismong Ukrainian ang sumusulat nito. Sige, sasagutin ko na ang tanong mo kung mahanap ko pa ito. Tingnan natin. Ayan, ito na. Gaano kalamang na mabubuwag ang Russia sa mga susunod na taon? Hindi, makikita natin. Lilipat na ako sa ikalawang bahagi ng video na update tungkol sa mga nangyayari sa labanan. At mapapansin natin na pareho nang napapagod ang magkabilang panig. May usapan din tungkol sa mga layunin ng Rusya kasi kung sino ang nananalo, bakit pa siya uupo sa negosasyon kasama ang mga Ukranyano at Amerikano? Dahil sa pananaw na estratehiko, hindi makakamit ng Rusya ang alinman sa mga layunin na itinakda nila noong simula. Kahit pagpapatalsik sa gobyerno ng Ukraine at palitan ng mas kalapit sa kanila ang tinatawag na bagong Rusya hanggang sa Odessa ang pag-alis ng mga parusa. Pagkilala sa mga teritoryo, kunin ninyo ang gusto ninyo. Lahat ng mga bagay na ito ay hindi mo makukuha dahil lang kinuha mo ang baryo X o Y, wala nang iba. Makukuha mo lang ito kung makikipagkasundo ka ulit sa pandaigdigang sistema sa mga Amerikano at sa lahat ng iba pa. Kung panalo ka na, di mo na kailangan itong hilingin sa estratehikong pananaw. Ano ang pinakamababang resulta na sa tingin ko ay itinakda ng mga Ruso para sa sarili nila? Kahit papano, para masabing natapos na ang misyon at subukang tapusin ang digmaan, ang tuluyang makuha ang Donbas. At ngayon, makikita natin na lahat ng pagsisikap ay nakatuon sa direksyong ito. Pero napakaliit na tagumpay ito para sa isang digmaan na mas matagal pa kaysa sa naging partisipasyon ng Soviet noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ecco. Ngayon naman, tungkol sa mga Ukrainiano na tinalikuran ng ambisyon na maibalik ang mga hangganan nung siyamnaput, isa namang medyo katawa-tawang ilusyon, ang makaligtas ay isa ng magandang layunin. Parang Finland laban sa Russia, ibig sabihin, walang mag-aakala na mananalo ang Finland laban sa Russia gaya ng walang mag-aakala. At least ako, hindi ko talaga inasahan na mananalo ang Ukraine laban sa Russia na makakabalik sila sa mga hangganan ng 71. Sa totoo lang, isa ako sa mga matinding tutol sa opensiba ng 2023 kasi una, hindi ako nagtitiwala sa mga Europeo. Hindi ako nagtitiwala sa mga pangakong ipinapakita lang. Binibilang ko ang mga armas na dumarating at ilan ang dumadating. At ang mga schedule? Kaya hindi ko kailanman inisip na sigurado na magpapatuloy ang Europa o Estados Unidos sa pagsuporta sa Ukraina. Kung ikukumpara sa dami noong 2023, kung mapapansin ninyo, bumaba na. Kaya sa tingin ko, pinakamainam para sa mga Ukrainyano na tipunin ang mga yaman at manatili sa depensa. At sa totoo lang, patuloy kong iniisip na kung hindi sila naglunsad ng opensiba noong 2023 malamang kung hindi nila nasayang ang mga yaman na yon o hindi sila nagpumilit sa Bakhmut. Maaring hindi bumagsak ang AFDIP kung ginamit nila ang mga yaman sa depensa. Naalala ko tuloy na sa loob ng ilang mga link na inilagay ko para sa inyo, may isang kawili-wiling kwento rin doon na ikinuwento ng iba't ibang mga saksi. Na ang ideya na panatilihin ang Bakhmut hanggang sa huli ay hindi naman kay Zelensky, kay Yermak. Ito na ipinatupad niya sa pamamagitan ni Syrskyi at ng iba pang mga general. Na sila naman ay nagrereklamo, bakit na ba? Dahil ang Bakhmut ay isang kuta mula pa nung 1670 at meron itong ideya na gawing isang alamat na alamo ng Ukraine na ipagtatanggol magpakailanman, sinabi ko na noon. Pwede ninyong balikan ang mga video? Lagi kong sinasabi na panatilihin mong hawak ang isang lungsod o lugar kung ito ay kapakipakinabang. Para sa tagapagtanggol, ibig sabihin nito ay kaya mong magdulot ng mas malaking pinsala sa kalaban kaysa natatanggap mo.
Kaya wag mong iugnay ang pagtatanggol ng isang lungsod sa isang naratibo dahil kung hindi, ipagtatanggol ko lang ito hanggat mas malaki ang pinsalang na ibibigay ko sa kalaban. Pagkatapos, kapag malapit ko na itong mawala dahil nakabuo na ako ng napakalaking naratibo rito, napipilitan akong ipagtanggol ito kahit na hindi na dapat. Hindi na matalinong gawin ito dahil lang sa usaping bandera na parang kailangan kong ipagtanggol ang sarili kong kwento ng pagtatanggol. At madalas nahulog ang mga Ukranyano sa ganitong bagay. Dito, malinaw din ito based sa mga numero. Kung naalala ninyo ang leak ng mga dokumento ni Teixeira, si Teixeira ang Amerikanong piloto na naglabas ng mga ulat sa Discord. Para talaga yon sa mga Amerikanong general na may 3 o 4 na bituin. Nasa unang yugto ng Bakhmut, talagang nakakapatay ang mga Ukrainian ng 4 sa 1, 5 sa 1 pagdating sa mga kaswalti. Karamihan ay mga bilanggo ng Wagner. At dahil sa pagpupumilit na ipagtanggol ito hanggang sa huli, kahit nung may maliit na daanan pa. Pagkatapos, ang kalamangan na ito ay lumiit na lang sa 2.5 sa 1. Matagal ng taglay ng mga Ukrainyano ang ugaling ito. Itinanong ko rin ito kay Arestovich kung bakit patuloy nilang hinahayaan na halos mapaligiran ng mga lungsod bago nila ito iwanan. Oo, alam mo. Sa tingin ko, isa rin itong paraan para makuha ang atensyon ng mga Amerikano na kahit hindi nila gaanong alam ang kanilang kasaysayan, naalala pa rin nila ang labang iyon. Punta tayo sa nangyayari ngayon dahil sa tingin ko ay interesante ito. Ayokong gawing sobrang haba ang live, gusto kong subukan paikliin ang mga impormasyon. Sa lugar ng Sumy sa panahong ito, patuloy na kumukuha ng teritoryo ang mga Ruso halos kahit saan. Sabihin na nating parang isang malaking kalahating bilog sa paligid ng Sumy. Talagang kumikilos ang mga Ruso. Makikita ninyo na hindi gaanong depensado ang teritoryong ito. Pero patuloy pa rin silang sumasakop ng lupa sa paligid. Walang mga opensiba na nangyayari, wala ring malalaking operasyon. Basta kumukuha lang sila ng teritoryo kung saan nila kaya. Siguro isa rin itong usapin ng ulat. Ano ibig mong sabihin? Napansin natin na mayroong pagkahilig bawat buwan na lumabas sa telebisyon o gumawa ng maikling video kasama si Putin, Shoigu. Saan nila kailangang sabihin na ngayong buwan ay may nasakop sila? X kilometro kwadrado. Tapos, hindi mahalaga kung mga taniman ng peras lang yon o isang mahalagang sentro ng logistika, tinitingnan lang nila ang kilometro kwadrado para magmukhang maganda sa ulat. Dahil mula sa operasyonal na pananaw, itong bahagi ng lupa dito ay halos walang halaga. Pwedeng kunin ng mga Ruso kahit 30 kilometro kwadrado dito. Sige, nakuha mo ang mga baryo na may 10 bahay, pero kung wala namang susunod na opensiba, isang manyobra at adbopot. May nakuha ka bang ilang bukirin? Ang katotohanan na ginagawa nila ito at na hindi tayo nakakakita ng malalaking pag-ipon ng puwersa, kundi halos pareho lang ang mga puwersang kasali nun pa. Hindi mo naman masasabi agad na, inihahanda nilang daan para subukan tamaan ng Sumy. Hindi, halos pareho pa rin ang mga puwersang nandoon mula noong 1 taon. Kinukuha nila ang mga lugar na walang halaga tulad ng ginagawa ng mga Ukrainian na minsan sumusugod sa timog at kumukuha ng 10 kilometro na maliit na baryo. Sige, para lang sabihin, bumalik na tayo sa Rusya. Sabihin na nating ang pinakamatalinong layunin na naiisip ko sa ganitong bagay ay dahan-dahang lumapit sa Sumy, unti-unting kinukuha ang mga posisyon para masimulan ng gamitin ang mga drone sa Sumy. Para subukang gawing ghost town ang lungsod o magdulot ng pinsala, gawing lungsod sa mismong linya ng labanan para mawala ng tao. Walang saysay sa militar, kaya di rin aalis ang mga Ukrainian sa paligid ng gubat. Pero ito ang nangyayari halos sa buong harapan ng Kharkiv. Tungkol naman sa Sumy, gaya ng nakikita natin, mayroong maraming maliliit na aksyon ng mga Ruso na nakakakuha ng teritoryo. Isang buffer zone sa paligid, pero wala naman itong particular na kahalagahan. Anong masasabi mo? Dun nila ginagawa ito? Ibig sabihin, kahit kunin mo ang kantong yon sa hangganan, hindi naman agad magsisimula ang opensiba papuntang Kharkiv mula roon, di ba?
Doon, nakakakuha sila ng teritoryo. Pero hindi ko alam kung simbolikong hakbang lang ba o para lang gumawa ng buffer zone pero wala namang malalaking bagay na nangyayari. Bukod dito, ang mga Ukrainian na nakadilaw ay bumubuo rin dito ng sistemang depensa. Makikita mo na matagal na silang nakatutok, syempre sa Kharkiv, sa Sumy. Tulad ng nakikita mo, hindi sila direktang nagbabantay ng hangganan, kundi nagtatanggol ng mas malayo sa likuran. Kaya itong buong bahagi ng lupa na ito, dito, kumbaga, ay maaaring pag-agawan. Gaya na nakikita mo, walang nagbago. Hindi ninyo makikita ang malalaking pagtitipon ng mga puwersa kahit na sa kabaligtaran, ito ang lugar kung saan mas marami silang nakuha na lupa at ito rin ang lugar na may pinakakaunting puwersa, pati na rin ang pinakakaunting puwersa ng mga Ukrainyano. Sa kabilang banda, daya ng nakikita natin, hindi naman kapansin-pansin ang mga maniobrang ito. Walang kakaibang galaw dito. Nitong mga nakaraang buwan, sinimulan na ng mga Ruso dagdagan ng kanilang puwersa. Nasa hilaga tayo ng Kupiansk. Matagal-tagal na ring nag-iipon ng puwersa dito. Sa ngayon, hindi pa nagagamit dahil wala naman silang nagagawang anumang kapansin-pansin. Kumusta ang mga Centauro ng Italia? Tingnan mo, ang huling balita ko tungkol sa kanila ay noong ginamit sila ng mabawi ng mga Ukrainian ang Kupiansk. Yon ang huling naitalang paggamit ng mga Centauro. Hindi ko alam kung araw-araw nilang gamit sa maliliit na operasyon, pero sabihin nating may ilang Centauro. Ginamit sila para magsagawa ng mabilisang pagsalakay, magbigay ng suporta sa putukan at bigyan daan ang mga tropa na makapasok sa Kupiansk. Kaya, gaya na nakikita natin sa Vovchansk na nasa pagitan ng Kharkiv at Sumy, nananatiling halos pareho ang sitwasyon. Maari ring may isa pang layunin, pinipilit nito ang mga Ukrainyano bilang pag-iingat na magpadala ng mga unit at pamahalaan ang marami pang bagay. So, Pati na rin itong pagkuha ng teritoryo ng mga Ruso na hindi naman talaga. Heto ang Vovchansk para magbigay ng ideya. Tulad ng nakikita ninyo, ang mga Ukrainyano ay napipilitang magpadala ng mga unit tuwing may kinukuha ang mga Ruso kahit hindi sigurado. Sa Kupiansk, gaya ng nakikita natin, ang lugar ay tuluyang napalaya ng mga Ukrainyano nitong mga nakaraang buwan mula nang lumitaw si Zelensky. Kahit na ang video ay naitala ng mas maaga, nakabawi ng konting teritoryo ang mga Ruso. Sa Hilaga, halos wala namang laman ang lupang ito maliban sa mga trinsera. At nitong mga huli, madalas silang nagsasagawa ng mga pagsalakay, umaabot pa sila sa pinakatimog na bahagi ng lungsod. Pero wala namang malalaking pagbabago maliban sa karamihan ng mga unit ng Ukraine ay nakapwesto sa kanlurang bahagi. Kaya hindi sila gaanong nalalagay sa panganib na maputol ang kanilang linya. Sabihin nating natuto na ang mga Ukrainyano at mas nag-iingat na sila ngayon, pansinin ninyo. Mga batalyon ng reconnaissance, 33 mekanisadong brigada, 43 mekanisadong brigada ng impanterya, lahat ng pinakamekanisadong unit ay inilalagay nila sa kabilang panig dahil sila ang may pinakamalaking kakayahan na makagalaw kung kinakailangan. Ang mga batalyon, sabihin na nating tulad ng brigada ng mga rifleman, mga ganitong bagay, magaan na impanterya ay nakapwesto na sa kanluran. Tingnan natin kung anong nangyayari sa Siversk, Soledar at Sloviansk at Kramatorsk. Kung naalala ninyo, sa nakaraang live ay sinabi ko sa inyo na may impormasyon ako na ang mga Ukrainyano ay umatras sa lugar para itama ang linya. Ganun na ang nangyari. May nagsabi sa akin pagkatapos. Paano mo sinisigurado ang impormasyong natatanggap mo? Ang panahon ang magsasabi, wala nang dapat sabihin kung tama ang impormasyon dahil makikita mo sa paglipas ng panahon na nangyayari ang mga bagay-bagay. Kaya nagpapasalamat ako kay Gotmog at binabati ko siya. Nakita natin na nitong mga nakaraang linggo ay nagkaroon ng pag-atras ang mga Ukrainian sa lugar na ito. At kung iisipin, may saysay ito. Dahil naburin doon ng isang parang kalderong hugis kabayo kahit na walang mga partikular na baryo kung saan ang pagtatanggol ay may malaking saysay kaya umatras ang mga Ukrainian sa mas ligtas na posisyon at kalagayan. Kaya, gaya ng nakikita natin,
Kahit sa pag-ayos ng linya, pinaikli ang linya kaya mas malapit na makapwesto ang mga unit ng Ukrainian sa isa't isa. Ibig sabihin, mas maraming unit sa bawat kilometrong parisukat gumagawa ng isang estruktura. At kaya ito ay isa pa, sabihin na nating ito ang kanilang depensa. Sa paligid ng mga burol ng tinatawag na Mykolaiivka, ang Mykolaiivka ay isang urbanong sentro na matatagpuan sa harap ng mga lawa ng mga reserbang tubig ng Sloviansk at Kramatorsk. Dito, gaya na nakita ninyo, nabubuo ang isang makitid na bahaging hugis, horseshoe. Ang mga unit ng Ukraine ay muling nag-aayos ng kanilang hanay, sabay-sabay at sistematiko, malamang naaatras sila sa paligid ng linyang ito. Para magdepensa, malaking aktibidad ang nangyayari dahil siguradong, gaya ng sinabi natin, ang pinakamababang layunin ng mga Ruso ay makarating man lang bago matapos ang taong ito. Makikikita rin natin mamaya. Pati na rin ang mga posibilidad dahil maraming Ukrainian na pinagkukunan, pati na rin ang mga opisyal, ang nagsasabing may panganib na may 20,000 Ruso na paparating para sa opensibang ito, 20,000. Ginoo, ang 20,000 ay katumbas ng isang buwan ng digmaang ito. Higit o mas konti sa yugto ng opensiba, ang 20,000 ay ang mga kaswalti, kabilang ang mga namatay, nasugatan, nawawala, at iba pa na nangyari noong 2024-2025. Mababa pa nga ang tinutukoy ko, umabot pa nga sa 30,000 kada buwan. Kapag naririnig ko ang mga Ukrainyano na nagsasabing kung hindi darating ang 20,000 Ruso para sa isang opensiba, sabi ko, baka mali ang nabasa ko. Siguro 200,000 kasi 20,000 lang para palakasin ang opensibang pagsisikap. Napapaisip ako na baka wala ng ibang tao na available. Tapos lagi mong inuugnay ang mga bagay-bagay. Sa nakaraang 4 na buwan, ang komersyal na alok ay tumaas ng 100% na dati nang tumaas ng 400% mula 2022 hanggang ngayon. Nananatili pa rin ako sa pananaw na yon, pero baka mali ako, gusto ko lang iugnay ang mga bagay. Ang pagtanggal ng access sa WhatsApp, Telegram at ang pagtaas ng komersyal na alok para sa mga gustong magpalista. Isang pangkalahatang kawalang kilos ng mga Ruso. Kasi sabihin na natin, sa loob ng 4 na buwang ito, wala namang masyadong nangyari. Napapaisip talaga ako doon. Kailangan nilang magsagawa ng panibagong mobilisasyon at alisin ang mga tao. Sige, sabihin na nating malayang access sa social media. Nagsisisilbi ito para mapigilan ang posibleng mga reklamo kasi napakababa ng mga numerong inilalabas at pati ang aktibidad na nakikita sa aktwal na labanan ay dahil na rin sa lamig. Oo, sa totoo lang, noong Nobyembre, Disyembre at Enero sa Ukranya, malaki ang naging epekto ng matinding lamig. Siguradong naapektuhan pati mga drone. Pinabagal nito ang mga operasyon sa magkabilang panig, pero kadalasan ganun talaga. Noong Abril at Mayo, nagsimula ang mga unang operasyon ng mga Ruso, pati na rin noong Hunyo at Hulyo. Dapat puspusan na ang opensiba para magkaideya. Pero wala kang makikitang ganyan, maliban na lang sa lugar ng Liman, Liversk, Soledar, Kramatorsk, Sloviansk at Kostyantinivka tulad ng makikita natin. Kaya mukhang binabawasan nila ng kaunti ang kanilang mga layunin. May saysay ang ginagawa nila sa Hilaga kung ang layunin ay makakuha ng kaunting buffer zone para pilitin ng mga Ukrainyano na ilihis ang puwersa nila ron dahil kailangan nilang gawin yon. Dito mo makikita ang kumpirmasyon ng paglapit ng Russia. Hindi talaga ito problema. Hindi ibig sabihin na walang problema, pero hindi ganoon. Ayokong pumunta. Salamat, mayroon kaming iba't ibang kontak doon, pati na rin sa Kostyantinivka at sinasabi rin nila sa amin na kumukuha sila ng 5 kilometro kwadrado sa border area pero hindi naman talaga malaki ang aktibidad sa ganitong bagay. Kaya para bumalik sa lugar ng Siversk, Soledar, Ramatov, Sloviansk, parang nakatutok talaga ang pagsisikap ng Russia sa pag-abot sa Kramatorsk, Sloviansk o kahit papaano ay makuha ang Donbas. Ito ay noong ika-23 ng Abril, ika-25 ng Abril.
Makikita mo ng malinaw kung paano dahan-dahang itinutulak ng mga Ruso ang mga Ukrainyano pabalik papunta sa lugar ng Mykolaiivka at malamang na ang mga Ukrainyano ay mag-aangkla ng bepen sa paligid ng lugar na ito sa sistemang depensibo na ito. Kaya ang pangunahing mangyayari sa 2026 ay ang paglapit ng mga Ruso papunta sa Kramatorsk, Sloviansk at malamang pati ang pinagsamang pagsisikap ng mga Ruso na ginagawa nila sa Kostiantynivka. Medyo masama ang kalagayan ng Kostiantynivka. Alam ko na dati ay mas binibigyang pansin ang bawat sitwasyon. Ang pag-usad na yon sa pagsakop ng mga lungsod ay sobrang bagal. Sa kabilang banda, kanina lang ay tiningnan ko ang isang artikulo ni Rybar na isang Russian think tank. Sa Pokrovsk, gumagamit sila ng mother drone para magdala ng ibang drone. Para magawa nilang magsagawa ng interdiction, umabot pa nga ng 70 kilometer sa likod ng mga linya. Kaya talagang malawak ang pagkalat. Malawak ang saklaw ng mga aktibidad ng mga drone gamit ang ideya ng mother drone na lumilipad kasama ang ibang mga drone na naka-off o aktibo pero hindi gaanong kumukonsumo ng enerhiya. Parang ganun din ang usapan. Naalala nyo ba ang kwento tungkol sa alakdan at sa pagong? Yung alakdan na naglalakad sa likod ng pag-ong at gustong tumawid sa tubig? Hindi ito tulad ng aral kung saan tinuklaw ng alakdan ng pag-ong at sinabi, mamamatay tayong pareho dahil likas ko ito. Pero yun ang punto ng usapan. Sa madaling salita, may malaking drone na nagdadala ng ibang drone, lumalayo hanggat kaya at saka pinalilipad ang mga dala niyang drone. Ginagawa ito para mas lumawak ang abot nila. Kamakailan lang ginagamit nila, o yun ba ay palaka? Ang natatandaan ko ay palaka at pagong. Palaka at alakdan. Kaya malamang ginagamit ito para sa mas matinding pagharang. Pero ibig sabihin nito ay mas kaunti ang kakayahan na sorpresahin ang kalaban. Kasi kung pati mga drone ay umaabot ng 70 kilometer sa likod ng linya ni Myrkotas, digmaan na lang ng ilang buwan, wala na. Para sa akin, OA lang si Tusk. Para sa akin, maraming politiko rin ang may intensyon na lumika ng ganitong pakiramdam ng emergency. Kasi naman, gaya ng nakikita natin, sobrang bumagal na ang digmaan. Kaya paminsan-minsan, siguro yung politiko medyo tuso. Sinusubukan niyang gawing parang emergency ang usapan, kahit hindi naman talaga. Kaya para sa akin, may ganitong usapan din dito. May mga pagmamalabis din kasi yung gulo sa Iran ay nagbaba ng antas ng pagbabantay. Tungkol sa mga ganitong bagay, tingnan nyo kung gaano karami tayo sa live. 2,000 tayo. Karaniwan kapag pinag-uusapan ng Ukraine, 4,000, 5, 6,000. Ibig sabihin, ito yung mga numero na nakukuha natin sa mga live tungkol sa Iran 2 linggo na ang nakakaraan. Tulad ng naalala nyo, sa unang live tungkol sa Iran, may 9,000 tao. Na halos kapareho ng martsa ni Prigozhin. Naalala ko nung tinutukan ko ang martsa ni Prigozhin, halos 10,000 tao ang nanonood ng live. Ginagamit ko rin ang dami ng tao. Para bigyan kayo ng ideya kung anong klaseng atensyon ang meron kaugnay ng sitwasyon. Ngayon, baka medyo kakaiba ito dahil matagal-tagal na ring hindi na pag-uusapan ang tungkol sa Ukraina. Pero kadalasan, may pagbaba ng 50% sa atensyon tungkol sa kwento ng Ukraina. Kaya normal lang ng isang politiko ay minsan gumagamit ng eksagerasyon para subukang makuha ang atensyon. Siguradong walang lohika sa pagsasabing makakarating ang mga Ruso sa Portugal pero titigil lang sa harap ng Kostiantynivka. Hindi pwedeng magsabay ang dalawang bagay na yan, magkasalungat sila. O ang mga Ruso ay naipit na sa digmaan sa Ukraina at sa tingin ko, pagkatapos ng 5 taon, hindi na ito usapin ng debat. Para makita mo ang mga Amerikano na sumalakay sa Iraq at pagkatapos ng 5 taon, nandoon pa rin sila. Na sinusubukan nilang kunin, halimbawa, ang Basra para lang magbigay ng ideya. Kaya kung titignan natin, talagang parang walang nangyayari dahil nabawasan na rin ang kakayahan at kagustuhan nilang magsagawa ng malalaking opensiba. Hindi naman talaga yon umiral, maliban noong simula ng digmaan kung saan mas mabilis ang mga pangyayari, gaya ng unang taon ng digmaan. At pagkatapos ay bumagal na ang lahat dahil na rin sa laganap na paggamit ng mga drone at dahil din sa ang mga drone ay nagdudulot ng napakalaking pinsala sa tao.
Kaya ngayon, wala na sa kanilang dalawa ang gustong magsagawa ng mga opensiba gamit ang infantry. Pinaalala ko na noong nakaraang buwan, sinubukan ng mga Ruso na umatake gamit ang 40 sasakyan tulad ng quad at armored vehicle sa Liman, pero sobra yung pumalpak. Sinubukan din ng mga Ukrainian gawin ang parehong bagay gamit ang batalyon na Skala mula Rishin papuntang Pokrovsk, pero pumalpak din ang kanilang opensiba. Sa huli, kung pareho lang ang mga kagamitang ginagamit, ibig sabihin mga drone, hindi maiiwasan na kapag pareho ang taktika, pareho rin silang babangga sa depensa ng mga drone at wala talagang makukuha. Oo, patuloy na tinatarget ng Ukraine ang mga refinery ng Russia. Siyempre, para limitahan ng supply ng langis, ang kita mula sa langis dahil sa krisis sa Iran. Pero talagang gumagawa rin sila ng maraming aksyon. Ipapakita ko ito sa inyo sa isang artikulo mamaya. Tungkol naman sa sistematikong pagsira ng mga sistemang panlaban sa himpapawid, early warning, radar at iba pa. Lalo na sa bahagi ng sinakop na Ukraine, Crimea at iba pa. Doon, pinag-uusapan ng mga Ruso sa mga military blogger na hindi naman sila ganoon kainteresadong tumulong sa Iran dahil kahit na yon ay may problema na sila sa pagbibigay ng proteksyon sa kanilang bansa, mga sistema ng pang-ontra sa eroplano at iba pa. Kaya para bumalik sa Kostiantynivka, gaya ng nakikita natin, napakaraming paglusot ng mga Ruso na nagsisimula ng makakuha ng teritoryo lalo na sa mga gilid ng Kostiantynivka. Ito ang mga pinakabagong geolokasyon sa lugar. Sasabihin ng isa, bakit halos 2 taon nang nailabanan sa Kostiantynivka? Dahil kapag kumukuha ng teritoryo, 2 o 4 na sundalo lang ang gumagawa nito. Kaya dito, may 4 na Ruso sa loob ng isang bahay. 4 na Ruso na nakapasok dito, tapos darating ang 4 na drone ng Ukraine, papatayin nila ang 4 na sundalong Ruso. Sasakupin nila ang posisyon. Ginagawa rin ng mga drone ng Ruso ang parehong bagay sa mga sundalong Ukrainyano at tuloy-tuloy lang ang ganito. Kukuha ng posisyon, mawawala ang posisyon. Kukuha ng posisyon, mawawala ang posisyon. Hindi mo talaga mapapanatili ang teritoryo kapag mas madali nang magpadala ng mga drone at ang sundalong kailangang magbantay ng teritoryo ay hindi kailanman ligtas. Alam nyo, ang mga drone ay nakakapasok kahit saan, kaya nilang pumasok sa kahit anong siwang. Nakakadaan na sila sa napakaliit na mga espasyo. Kaya napakahirap sakupin ang teritoryo at lalo na ang mapanatili ito. Ito ang pinakamahirap na bagay. Ang ilang geolokasyon, gaya ng nakikita nyo, ay ginagawa rin sa hilaga ng lungsod. Pero may mga sitwasyon na halos hindi mo na talaga mapagkakatiwalaan ang mga geolokasyon. Anong ibig sabihin yan? Makikikita mong nakuha ng mga Ruso ang posisyon at sasabihin mong nandoon sila. Pero maaring magbago ang sitwasyon makalipas lang ng 2 oras. Hindi na kasing linaw tulad ng dati na kapag nauha ang isang baryo, isang posisyon at iba pati. Medyo inaasahan na yon na pagkatapos ay pinagtitibay at napapanatili ito. Ngayon, marami ng maliliit na aksyon. Gusto ko sanang ilagay lahat ng mga geolokasyon na ito sa paligid ng Kostiantynivka para lang ipakita sa inyo na oo, may malalaki at magagandang araw din dito sa loob mismo ng Kostiantynivka. Pagkatapos, makikita mong hindi tiyak ang geolokasyon. At paulit-ulit na nangyayari ang bagay na ito sa loob ng lungsod. Ibig sabihin, nananatili ang posisyon ni Kostiantynivka na habang tumatagal ay lalo pang humihirap para sa mga Ukrainyano. Paulit-ulit na nating nakikita ang sitwasyong ito. Ang mga Ruso ay sinusubukang lumika ng isang nakausling bulsa habang ang mga Ukrainyano ay sumusuporta rito. Ngunit madalas hindi ito nauuwi sa matinding labanan. Ang pinakauling layunin, kung gusto nating tingnan ito mula sa isang mas operatibong pananaw, kaya ang sinusubukang gawin ng mga Ruso ay kunin ang Kostiantynivka at dahan-dahan lapitan mula sa lahat ng direksyon ang Kramatorsk at Sloviansk. Iyon ang pinakauling layunin. Ang Kostiantynivka ay magiging isang mahalagang sentrong logistiko para sa kanila para makalapit. Dahil wala nang masyadong ibang lugar. Tulad ng nakita ninyo, pagkatapos bumagsak ang Sievers, sa likod ng Sievers ay wala nang masyadong mga bayan. Nakuha nila ang Sievers at kinailangang sumulong sa Bukirin.
Kaya kailangan ng isang urbanong sentro na sapat na mahalaga para magsilbing base doon para makalapit sa Kramatorsk at Sloviansk. Sobrang bagal ng lahat ng ito. Isipin ninyo, nandito ang Sieverts para lang magkaideya kayo. Dito, halos wala talagang anuman sa gitna maliban sa mga bukirin at maliliit na baryo. Ang Mykolaiivka ang unang lugar na medyo mahalaga. Nasa Kostiantynivka tayo. Para makalapit mula sa magkabilang panig sa Kramatorsk at Sloviansk, kailangan talaga nila ng isang mahalagang himpilan. Mula sa Kostiantynivka, makakarating ka sa Kramatorsk. Ang pinakamalaking problema ng mga Ruso ay wala silang mahalagang masakop dito hanggat di pa sila nakararating sa Mykolaiivka. Sa tingin ko, ito pa rin ang pangunahing layunin. Ibig sabihin ang subukang makarating sa Kramatorsk at Sloviansk mula sa tatlong direksyon. Ibig sabihin kunin ang liman sa Gerandula, makarating sa Sloviansk mula hilaga pababa sa timog, lumapit din siyempre mula sa harap at lumapit mula sa ibabadaan sa Kostiantynivka. Ito ang matagal na nilang sinusubukang gawin, ngunit ito ay lubos na bumagal. Sabihin na natin na kung magpapatuloy ang lahat sa ganitong bilis, maaaring makuha ang Kostiantynivka sa taong 2026. Kostiantynivka. Katapusan ng tag-init. Taglamig. Taglagas 2026 kung magpapatuloy sa ganitong bilis. Ibig sabihin nito na ang posibilidad ng mga Ruso na makuha ang Kramatorsk at Sloviansk sa 2026 at dito ako tumataya ay katumbas ng 0. Dahil sa takbo ng mga huling 2 taon at kung isasaalang-alang ang bilis, kung magagawa nilang makuha ang operatibong resulta sa 2026 na makuha ang Kostiantynivka at baka makausad pa ng kaunti. Malaking bagay na yon. Kung titingnan ang mga puwersang kasali, ang bilis, ang mga unit makasali, ang mga taktika at abapata, ang posibilidad na makuha ang Kramatorsk at Sloviansk sa 2026 ay 0. Wala, ay save nyo to, 0. Maliban na lang kung bigla kang magpasok, ewan ko, ng 4 na hukbo bigla sa posisyong yon, doon. At pwede namang mangyari yon, pero sa mga unit na kasalukuyang nakapwesto na oo, nagpapalit-palit pero halos pareho pa rin ang mga puwersa sa lugar na yon. Hindi ko nakikita ang kahit anong posibilidad na makukuha ng mga Ruso ang Donbas sa 2026. Wala talaga. Talagang wala. At isa itong problemang pampulitika para sa kanila dahil siguradong hindi nila pwedeng tapusin ang digmaan na ito nang halos wala silang nakuha, ibig sabihin ni hindi man lang nila nakuha ng buo ang isang oblast. Na problema rin ito sa kabilang panig dahil minsan mas mainam na bigyan ng paraan ng kalaban para makalabas ng hindi napapahiya para umatras siya. Sa umaatras na kalaban, binibigyan ng daang makaalis. Ang problema ay hindi rin nila magawa iyon. Hindi ako papasok sa mga haka-hakang pagsusuri kung ano ang maaring mangyari kay Putin o sa loob ng Russia kung may uuwi pagkatapos ng 5 taon ng digmaan na ito at walang may uuwi kahit ano. Pag napikon sila sa'yo, yari ka. Problema na nila yon. Pero sigurado mula sa pananaw ng militar, hindi makukuha ang Donbas sa 2026. Maliban na lang kung isusuko nila ang ibang opensiba at mag-focus lang doon. Kaya sa tingin ko, ngayon lumipat na rin tayo sa iba pang mga bagay. Titigil muna ako sandali, magbibigay ng patalastas para sa sponsor. Titigil muna ako sandali, sasagutin ko ang mga tanong ninyo. Kaya ipapaalala ko sa inyo na ang live na ito ay sinusuportahan ng NordVPN na bukod sa pagbibigay sa inyo ng link, antas ng proteksyon para sa sarili laban sa internet at masasamang loob gamit ang daan-daang server sa mundo. Kung kayo ay nasa mga sitwasyon tulad ng halimbawa si Locatelli na nasa Syria at TBP, kailangan ninyong subukang kumonekta sa ilang site. Ngunit tinatanggihan kayo dahil maaring nasa ibang bansa kayo o nasa bansang may internet restrictions.
tulad ng nangyayari sa Iran, tulad ng nangyayari sa Rusya, pero may mga sensura din sa mga bansa tulad ng Azerbaijan. Ang VPN ay isang paraan para malampasan ang ilang mga limitasyon. Bukod pa rito, kung gagamitin ninyo ang aking code, makakakuha kayo ng 60% na diskwento at masusuportahan pa ninyo ang trabaho ng channel. Gumagamit ako ng VPN, pero higit sa lahat ng mga software na ginagawa, mas hindi ako makita sa internet, kaya mas hindi nakikita ang aking mga datos. Mahalaga rin ang mga ito para mapanood ang premiere. Naalala ko, pinapanood ko ang mga premiere ng Game of Thrones sa Ingles bago pa ito ay palabas sa Italia at bagbaba dahil nakakonekta ako sa English na bersyon na mas maagang lumalabas doon. Kaya mong gawin ang isang internal na pagsusuri para sa kampong Ruso. Medyo mas mahirap pero mayroon na. Anong ibig mong sabihin? Pwede na natin silang matukoy. Siguradong umiiral ang mundo ng mga disidente, pero hindi yung mga panlabas na disidente na kaunti lang ang halaga, kundi mga panloob na disidente na, kung mapapansin mo, ay mga disidente na dating kasali. Kung titingnan mo ang sinasabi ng iba't ibang dating pinuno ng Donetsk People's Republic, Lugansk, tulad ni Girkin pero pati na rin lahat ng iba pa, ay napaka-critical sa digmaan sa takbo nito kung paano ito pinamahalaan, kung saan ito patutungo at iba pa. At madalas silang sinasamahan ng mundo ng mga Russian military bloggers. Ang mundo ng mga Russian military bloggers, marahil, at ito rin ay isa pa sa mga pangunahing dahilan at ng mga komunidad na may kaugnayan sa mga Russian military bloggers sa iba't ibang Telegram at iba pa. Sila ay napaka-critical sa pamamalakad, sila ang ilan sa mga pinakamatitindi. Kahit nagkaroon ng mga kabiguan ng ilang general o mga pag-atake ng Ukrainian tulad ng sa fleet ng strategic bombers. Ayan, lahat ng mundong yan na nagpapahayag sa internet. Siguradong isang maliit na grupo ito, pero ito ay grupong malamang na kumakatawan sa mas batang bahagi ng bansa. Yung, sa totoo lang, alam ang mga limitasyon ng mga Russian media kaya naghahanap ng alternatibong impormasyon. Malaking bahagi ng populasyon ng Russia na edad 50 pataas ay hindi gaanong gumagamit ng internet, umaasa sa opisyal na media para sa impormasyon at napaka-passive. Kaya may bahaging hindi gaanong aktibo. Alam natin ang mga panloob na pagkakabahabahagi sa Russia na lumitaw noong panahon ni Prigozhin kahit hindi na isama ang usapin tungkol kay Prigozhin Wagner. Mayroong Rosguardia na parang personal na hukbo ni Putin bukod pa sa regular na hukbo. Pero may usapin din ng mga panloob na alitan. Halimbawa, hindi nila kailanman binigyan ng mabibigat na kagamitan ang mga Chechen dahil hindi sila masyadong nagtitiwala sa mga Chechen. Pero ang Chechen ay nakakatakot pa rin sa karaniwang Ruso. Kaya palagi nilang ginagamit ang mga unit ng Chechen para sa mga layunin ng pulisya. Hulihin ang mga desertor na Ruso, mga ganitong bagay na nag-iiwan ng medyo masakit na alaala. Pero pagdating sa mga panloob na paksyon, mahirap ito dahil wala tayong sapat na impormasyon tungkol dito. Maaring isipin ng isang tao ang gusto niya tungkol sa Ukraina. Pero lahat ng sinabi ko ngayon, mga 90% ay kinuha ko mismo mula sa mga sanggunian ng Ukraina. Kaya mas mataas ang kalayaan ng pamamahayag doon. Sa Rusya, wala niyan. Sabihin nating sapat ang kalayaan ng pamamahayag sa Ukraina para maintindihan ang nangyayari. Lalo na pagdating sa mga diary tulad ng Kyiv Independent at iba pa na, mga kaibigan, puntahan nyo ang mga source na inilagay ko. 70% ay Ukranyano at mas matindi pa silang bumatikos kina Yermak, Zelensky, Poklad at iba pa kaysa sa ginawa ko. Sinubukan kong ibuod pero mas matindi talaga ang tono nila ron dahil kasali sila at iba pa. Kung gusto kong ihambing ito sa Italia, parang noong panahon na tinutukan natin ang estratehiya ng tensyon, mga masaker ng estado sa Italia at mga ganitong bagay. Para sa kanila, mataas din ang interes nila. Mga bansang nasa digmaan na nais malaman ang ganitong bagay.
Kaya medyo mahirap gumawa ng pagsusuri tungkol sa mga panloob na paksyon dahil ang sistema ni Putin ay wala namang mga paksyon. Sa 4 na taon ng digmaan, ang natuklasan lang namin ay ang mga paksyon sa militar. Sa kanila, nananatiling matatag ang sistema hanggat kaya nito dahil nga alinman sa bahagi ka ng sistema o hindi ka kabilang dito. Ang mga oligarkong tumakas tulad ng mga Ruso sa Inglaterra ay hindi gustong magpasakop sa sistema, pero nananatili pa rin ang sistemang iyon hanggat kaya. Pagkatapos ay bumabagsak ito, muling hinahati ang mga baraha pero walang mga paksyon sa ganung paraan. May mga maliit at walang impluensyang paksyon sa politika, pero sa Ukraina, malalakas ang mga paksyon. Ang mga pinuno ng mga serbisyong paniktik, nasyonalista, 2 korpus ng hukbo at iba pa, may tunay silang kapangyarihan. May mga paksyon sa Rusya, may mga supernasyonalista, may mga nostalgic sa mga Tsar, lahat ng klase nandun. Pero wala silang kapangyarihan, wala silang sariling puwersang militar, maliban na lang sa ilang batalyon ng mga voluntaryo gaya ng kay Milchakov o mga katulad nito Na mahigpit namang kontrolado ng regular na hukbo. Ibig sabihin, kung gusto nilang buwagin ang mga ito, kaya nilang gawin yon sa loob ng 2 segundo. Hindi kayang buwagin ng hukbong Ukrainyano ang mga unit ng nasyonalista sa Ukraine kahit gugustuhin pa nila. Ang mga Ruso talaga, ganitong mga bagay sa Rusya. Kaya napakahirap mag-isip ng maayos. Ang mga paksyon na natagpuan namin ay mga panloob na paksyon sa loob ng hukbo. Naalala nyo ba nung panahon ni na Shoigu Gerasimov? At iba't ibang general, heto mayroong isang grupo mula sa St. Petersburg at mayroong isang grupo mula sa Moscow sa loob ng hukbo. Para sa mga nag-aral ng kaunting kasaysayang militar ng Italya, parang mga grupo rin ito sa loob ng mataas na pamunuan ng Italya. May mga Badogliani at meron namang mga mas makapasista. O mas malapit sa iba pa. Panoorin si Giovanni Cicchini para marinig ang mga kwento tungkol kay Ruata at iba pang general at kung paano sila nakahanay. Gayunpaman, palaging napanatili ni Badoglio ang kapangyarihan, isang paksyon, sabihin na nating, isang grupong tumututol sa loob ng mataas na kuman ng Italya. Para sa mga Ruso, mayroong 2 paksyon, isa mula sa St. Petersburg at isa mula sa Moscow, na hindi naman kailanman umabot sa antas ng banggaan. Medyo. Maghintay na magkamali ang isa para maagaw ang posisyon niya. Si Surovikin na siya nag-utos ng padatras sa Kherson ay kaibigan ni Prigozhin. At totoo nga, pinagbayaran niya ito dahil nung pag-aalsa ni Prigozhin, hindi niya kumbaga isinumbong si Prigozhin. sinubukan niyang gumawa ng isang video na talagang Ano bang tawag dito? Parang kay Mauricio Mosca, di ba? Kalma lang, huwag mag-away. Hindi ito nagustuhan ni Putin. Kailangan ninyong maintindihan na sa ganung mundo, kung hindi ka agad kakampi sa malaking pinuno at hindi mo idinidiin ang dating kaibigan na lumantad na, kulang ka raw sa katapatan. Si Surovikin ang nagbayad dito. Sa katunayan, isinantabi siya at halos hindi na siya nakita muli. Sa katunayan, ipinadala rin siya sa Afrika para pamahalaan, sabihin na nating, ang muling pabubuo ng Wagner. Pero sa pagkakataong ito ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng Estado. Dahil maganda naman ang relasyon niya sa loob ng Wagner, kaya mahirap talagang pag-usapan ito. Pwede naman, pero hindi talaga pareho. Hindi talaga pareho ang usapan. Mas tungkol ito sa mga paksyon sa loob, pero wala naman talaga silang totoong kapangyarihan na nakakaapekto sa mga negosasyon. Doon, iisa lang ang direksyon. Yun lang, tapos. Suriin natin ang sitwasyon sa Pokrovsk. Tulad ng nabanggit ko, tinangkang atakihin ng mga Ukrainian mula Kreshin patungong Pokrovsk isang buwan nang nakalipas. Hindi naging maganda ang resulta tulad ng mga pag-atake ng mga Ruso sa Liman. Dito, gaya ng nakikita, may napakataas na pagtitipon ng mga puwersa mula sa magkabilang kanig. Dahan-dahan, unti-unting nakakakuha ng mga posisyon ang mga Ruso, lumalagpas ng kaunti sa Kreshin, pero kung titingnan ninyo ang live nung isang buwan, napakaliit talaga ng pinakaiba.
Tumingin pa tayo ng kaunti sa ibaba. Pababa ng kaunti, makikita natin ang nangyari sa nakalipas na 34 na buwan. Ibig sabihin, lahat ng mga aksyon ng mga Ukrainian na sinamantala ang gray zone na yon kung saan walang konsolidasyon ng mga Ruso ay unti-unting nagdulot ng pagka-erosyon ng lugar na hawak ng mga Ruso. Pero sa huli, halos pareho rin dahil ayaw din nilang magsagawa ng malaking opensiba o magpadala ng maraming tropa kaya naging matatag ang sitwasyon. Sa madaling salita, kung titingnan natin ang nangyayari sa mas timog na bahagi, ibig sabihin sa Kuliaipole, mapapansin natin na hinawakan pa rin ng mga Ruso ang Kuliaipole katulad ng 6 o 7 buwan nang nakalipas. Nagtagumpay silang muling tumawid sa ilog at makakuha ng kaunting teritoryo sa timog kanluran ng Kuliaipole. Pero wala namang malaking pagkakaiba kumpara noong 5 o 6 na buwan nang nakalipas. Kaya medyo walang galaw ang lahat, lalo na't napansin natin na walang dumating na mga bagong puwersa. Halos pareho lang ang mga unit na kasali sa huling 9 na buwan, Kaya malabong may maraming unit na dumating mula sa panig ng Ukraine. Dahil krisis ang sektor na ito. Sa pangkalahatan, nanatiling halos walang galaw ang lahat. Mayroong muling pag-atake ng mga Ruso dahil tiyak na gusto nilang makarating sa Dobropilya para subukang maikutan ang posisyon ng mga Ukrainyano. Pero sa pangkalahatan, tungkol sa Mali, tingnan natin sandali. Tungkol sa Mali, panurin ninyo. Di ko alam, pero magla-live kami tungkol sa Mali. Soon kasama si Policheni. Nag-record ako ng short na yon kasi para sa mga hindi nakakaalam, sumasabog na ang Mali. At sa Mali, nandoon ang Africa Corps, ibig sabihin ang Wagner na pinalitan lang ng pangalan. Nagkagulo na talaga doon. Nag-record ako ng short na yon, pinatay pa ang isang ministro at marami pang iba. Talagang magulo na ang nangyayari, kaya susubukan naming mag-live siguro sa simula ng Mayo kasama si Policheni tungkol sa sitwasyong ito. Hindi ko alam kung may kinalaman ang mga ahensya ng paniktik ng Ukraine. Madalas na offer state ang partisipasyon ng Ukraine. Minsan ginagawa lang nila ito para lang magpakita ng presensya. Naalala ko nung nagsimula ang gulo sa Syria, ipinakita ng mga ahensya ng paniktik ng Ukraine ang ilan sa kanila gamit ang mga drone na umatake sa ilang baterya ng Russia. Pagkatapos noon, wala nang nakita. At lahat based sa 2 drone na yon, parang ang laki ng kanilang pagkakasangkot. Sa totoo lang, dinagamit din ito para sa Ipakita na nandun sila, pero baka hindi naman ganon kahalaga. Hindi ako naniniwala na malaki ang impluensya ng mga ahensya ng paniktik ng Ukraine sa loob ng JNIM at ng iba pang mga grupong kaalyado ng Al-Qaeda na umiikot doon sa mga lugar na yon. Ayon. Kaya makikita natin kung ano ang mangyayari sa Mali. Pero naniniwala ako na kung may kinalaman man ang Ukraine, kahit meron, napakaliit lang ng epekto nito. Maliban na lang kung para lang sa balita, kaya hindi talaga ito isang mahalagang bagay. Ayon. Nagkaroon na ng kaso ni Artaco, kita mo, si Policheni ang nagbunyag kasi madalas umiikot lang sa ganitong mga balita. Kaya, gaya no nakikita natin, mas nakatutok sila ngayon sa usapin ng Kramatorsk, sa Sloviansk, Izium at Kostiantynivka at wala namang malalaking galaw, malalaking pagtitipon ng puwersa. May nagtanong kung ano ang ginagawa ng mga Ukrainyano pagdating sa mga pag-atake. May karagdagang pagsusuri si Tocini na inirerekomenda akong panuurin ninyo, lalo na't nakatuon ito sa klasifikasyon ng mismo mga bagay na sinusubukang sirain ng mga Ukrainyano. Heto na. Tingnan natin kung kaya ako. Heto na. Ito ay nakatuon sa datos ng mga nakaraang buwan. Tingnan sa talaan na ito ang mga aktibidad kung saan may ginagawa ang mga Ukrainyano. Kapansin-pansin na karamihan sa mga pag-atake na isinagawa ng mga Ukrainyano pagdating sa distribusyon ay nasa Crimea.
Ang Crimea ay nakaranas ng kakaibang dami ng pag-atake ng mga Ukrainyano lalo na noong Marso. Kung titingnan ninyo ang average ng mga pag-atakeng malalim sa loob ng teritoryo na isinagawa ng mga Ukrainyano, nasa pagitan ng 80 at 100. Mula Setyembre hanggang Abril 2026, mula Marso hanggang Marso 2026, tumriple ang bilang ng mga pag-atake ng mga Ukrainyano lalo na pagdating sa lugar na iyon. Sa itim, sa kulay abo, Crimea, sa berde, Kherson, Dilaw, Zaporizhia. Rosa, kahel, kulay, lupa ng Siena, Donetsk, asul, Lugansk. Makikita ninyo na pinakamalaki ang Zaporizhia at Donetsk. Pero ang Crimea rin ay may napakahalagang bahagi. Dahil tama ang tanong ni Nicola Belumat, dahil sa Crimea naroon ang karamihan ng mga sistemang depensibo. Tingnan din natin kung paano hinati ang mga pag-atake. 307 ay laban sa mga sistemang panghimpapawid. 144 base militar puwersang panghimpapawid, telekomunikasyon, imbakan ng bala, imbakan ng kagamitan, kuryente. Ang katotohanan na ilang buwan na nilang inaatake ang mga sistemang pangkontra sa eroplano, early warning at EBP, at patuloy silang nagsasanay gamit ang Mirage 2000 F-16 at EBP. Maiisip mo na malamang balang araw, susubukan ng mga Ukrainyano na umatake ng kung anuman sa mga lugar na iyon. Dito naman makikita natin ang paghahati ng datos tungkol sa kampanya ng mga Ukrainyano sa malalayong distansya. Makikita na kakaunti lang ang nakalaan para sa Dagat Itim, Mardasov. Sa berde ang lugar ng Rostov, dilaw ang Krasnodar, asul ang Voronezh, bughaw ang lugar ng Kursk, rosas ang Bryansk, at pula ang lugar ng Belgorod. Marami-rami rin kung tutuusin. Ang lugar ng Belgorod ay nasa hilaga ng Kharkiv. Ito ay nagpapakita sa atin kung saan-saan gumagalaw ang mga Ukrainyano at kung ano ang kanilang tinatarget. Ito naman ang mga malalayong atake ng Ukranya ayon sa kategorya sa loob ng Rusya. 162 sa sistema ng kuryente, 26 sa mga imbakan ng gasolina, 30 sa mga sentro ng produksyon ng gasolina, 57 sa mga istasyon ng gasolina, 32 sa mga hub ng transportasyon ng gasolina, 28 sa mga riles ng tren, 53 sa mga sistema ng komunikasyon. Kaya makikita natin na ang karamihan ay nakatuon sa enerhiya, produksyon ng gasolina, transportasyon ng gasolina, at imbakan ng gasolina. At medyo marami yon. Sa mga sistemang pangdepensa sa himpapawid, Kaunti lang para sa mga puwersang panlupa gaya ng nakikita mo. dahil dito nalalaman natin ang intensyon ng mga Ukrainyano. Pahinain ang depensa ng mga Ruso at ipagpatuloy ang pagtutok sa kaparehong uri ng mga target. Kaya ito ang ginagawa nila at patuloy nilang gagawin, lalo na't lahat ng pinsalang kanilang idinudulot. Ipinapakita pa rin nila na may intensyon silang makakuha ng mas magagandang resulta, pinalalaki ang tagumpay, pero palaging sa parehong target, palaging pareho. Kaya ipagpapatuloy nila ang ginagawa, walang dagdag o bawas. Inaatake ng mga Ruso halos lahat. Dapat din nating maintindihan na mas kaunti ang mahahalagang target ng mga Ukrainyano kaysa sa mga Ruso. Mas marami talagang mga refinery, mga sentro ng lohistika, enerhiya at iba pa ang mga Ruso kaysa sa Ukraine. Paulit-ulit nang tinamaan ang mga pag-aari ng Ukraine. Ibig sabihin, hindi ito dahil hindi kayang gawin ng mga Ruso ang ginagawa ng mga Ukrainyano. Sa huli, hindi sulit ang 5 ulit na pagtama sa parehong refinery o istasyon ng kuryente, samantalang mas marami namang target ng mga Ruso na pwedeng tamaan ng Ukraine. Ito ay simpleng usapin lang ng oportunidad. Sana hindi ako magtanong ng paulit-ulit o hangal na tanong. Gaano katagal magpapatuloy ng maayos ang Russia? Walang nakakaalam nito. Sinisensor nila ang mga social media, sinusubukan nilang limitahan ang malayang mga komento, pinapataas nila ang mga alok na pangkalakalan at iba pa.
At pinag-uusapan natin ang tungkol sa 20,000 katao para sa opensibang pag-atake papunta sa Kramatorsk to Sloviansk kumpara sa mga bilang na nakasanayan natin. Ipinapakita nito na kahit sila ay may kaunting problema sa pagre-recruit at pamamahala ng ganitong bagay lalo na sa 2024-2025. Kung hindi sila magpapatupad ng mobilisasyon, hindi nila ito kayang gawin. At alam din nila yon. Kung pareho lang ang resources, kailangan mong paliitin ang mga layunin. Ibig sabihin kaibigan, sinusundan na kita mula pa noong mga unang araw ng pananako pero hindi pa talaga ako nag-donate hanggang ngayon kasi ako isang Ligurian. Tanong, hindi ba nagsasawa ang mga Ruso? Hindi ko alam kasi sa dami ng interview ng mga ordinaryong mamamayan, maraming channel ang gumagawa niyan. Salamat din kay Francesco na Ligurian, unti-unti ko na siyang nauunawaan habang nagiging Ligurian na rin ako. Mahirap gawing batayang estadistikal ang mga interview na ginagawa sa mga tao sa Russia. Kailangan mong kumuha, manood ng libo-libo at saka kumuha ng average. Masasabi ko ang pwede ninyong tingnan o kumpirmahin mismo. Pumunta kayo sa iba't ibang channel, tawagan ng 1,400 winter. Siguradong maalala mo yan at marami pang ibang channel na makikita mo rin sa IX. Maraming bahagi ng mga panayam sa mga tao sa kalsada at maraming tao ang nagrereklamo, sinasabi nila. Tumaas na ang presyo ng lahat ng pagkain, tumaas na rin ang halaga ng pamumuhay. Sabihin na nating nagawa ng Rusya kahit papano hanggang sa katapusan ng 2025 na magpatuloy. Ang bigmaang ito nang walang masamang epekto sa kanilang bansa. Ngayon, nagiging mas mahirap na hindi ito makaapekto. Itong digmaan, pati sa loob ng bansa, ngayon lalo na, nagkagulo ang Iran at Estados Unidos. At kaya kikita sila ng kaunti pa, pero gaya ng sabi ni Arfaras, sa uli, ang dagdag na kita na ito ay may papasa rin sa karaniwang presyo. Sabihin na lang nating panatilihin ang kalagayang pandigma. 1,420 ni Daniel Oren, isang taong nag-i-interview ng mga tao at nalalagay sa panganib sa Rusya. Tingnan ninyo ang ilang interview niya sa kalsada, tinatanong niya ang mga tao, ano ang palagay mo sa digmaang ito, Atabope? Naniniwala ako na gumawa sila ng kamanghamanghang bagay. Si Nebulina, mula sa pananaw ng ekonomiya, ay talagang magaling. Perché riuscire a gestire l'economia russa con... Inangkop ito sa mga sanksyon at bempate, gumawa ng mga himala, pero hindi mo ito magagawa ng habang buhay. Hindi habang buhay may tago ang mga gastos ng digmaang ito. Hindi ko tinutukoy ang politikal, pantao, sakit at debe pa. Ang tinutukoy ko ay pagpapanatili ng digmaang ito. Habang sinusubukan mong mamuhay ng normal, hindi maaaring magsabay ang galawang bagay na iyon. At sa tingin ko, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit sila nauuwi sa pagkakabalaho. Sinusubukan mong magpatuloy ng isang digmaan habang pinananatili mo sa loob, kumbaga ang isang estado ng kapayapaan. Kadalasan, sa ganitong digmaan nung ikalawang digmaang pandaigdig, ganap na nagmumobilisa ang mga bansa. Ang mga babae sa pabrika, ang mga lalaki ay milyon-milyong ipinapadala sa labanan at bohope. Ang layunin ay tapusin ito agad-agad, kaya ginagamit ang 100% ng lakas tao at ng estado. Tagumpay dito, sinusubukan nilang panatilihin ang kapayapaan sa loob ng bansa habang nagsasagawa ng digmaan. Na kahit papaano ay may mga bilang, kahit sa dami ng mga taong sangkot na nagpapaalala sa mga digmaan nung nakaraang siglo. Hindi mo kayang laruin ang dalawang ito habang buhay. At ang isa'y sagabal sa isa pa. Ang pagpapanatili ng katayuang sibilyan ay ibig sabihin hindi mo ginagamit ang 100% ng pagsisikap militar marahil dahil hindi mo kaya. Gaya nung ikalawang digmaang pandaigdig, pero hindi pwedeng ituloy ang ganitong laro habang panahon. At ito ang, sa tingin ko, unti-unting bumibigay kahit sa loob ng Rusya. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay pinananatiling buhay ng mga pautang mula sa Europa at Amerika. Mga donasyon, ang mga Ruso ay kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Kaya, sa ganitong uri ng usapan,
Kung ang mga Ukrainyano ay may espada ni Damocles, nakasalalay sila sa politikal na kagustuhan ng Europa, Amerika at iba pa para patuloy silang suportahan. Ang mga Ruso ay gumagawa ng lahat ng mag-isa, halos ganon, kahit na nagbebenta sila sa mga Chino at iba pa. Pero ang paggawa ng mag-isa ay nangangahulugan na kung pumalpak ka, sarili mong pera at sarili mong gulo ang dala mo. Maaring mawala ng kakampi at suporta ang mga Ukrainyano, pero kung meron pa, kaya nilang magtagal ng walang katapusan. Sa ganitong pananaw, sa usaping pang-ekonomiya, pwedeng mag-alsa ang mga tao dahil pagod na sila sa giyera sa magkabilang panig. Pero halos imposibleng sukatin ang mga bagay na ito sa mga taong ito. Ilang beses nyo nang narinig na babagsak ang Ukraine o Rusya pero hindi naman nangyari kahit nitong 2024 o 2025. Napakahirap tantiyahin ang mga salik na ito, pero siguradong bumababa ang kalidad ng pamumuhay sa Rusya at nararamdaman na ng mga tao ang bigat. Kung idagdag mo pa na wala silang nakukuhang resulta, may payo ako sa inyo. Basahin nyo ang mga sinusulat ng mga dating pinuno ng mga separatistang republika. Kaya hindi militar, kundi Russian blogger na maaring binatilyo o dating militar. Pero mismong ang mga nagsimula ng bigmaang ito, sina Prigozhin at iba pa, at ang mga delikadong tulad ni Irkin at iba pa. Sila mismo ang nagsasabi na pagkatapos ng 10 taon para sa kanila, dahil nagsimula ito noong 2014 wala tayong maiuwi, salamat sa lahat. At sila mismo ang nagsasabi nito, yung mga nagsimula ng digmaang ito, nagsisimula ng magtanong. Akala namin na sa pagpasok ng Russia ay matatapos agad ang lahat, pero sinasabi rin nila ito na may kaunting panghihinayang. Hinila namin ang mga tao na mag-alsa. Iniisip na ayusin ng pagpasok ng Russia ang lahat, pero sa halip, hinila namin sila sa isang digmaan na mas malaki pa kaysa sa nauna. Mga Gino, itong itinatanong ng ilan sa akin. Kung may iba pa ba akong channel sa ibang mga wika? Oo, gumawa ko ng kasunduan gamit ang artificial intelligence para i-replicate ang mga channel ko sa mga 40 o 50 wika. Hindi ko ito ikinukwento dahil dapat natural ang paglago. Walang saysay para sa mga Italiano na mag-subscribe sa Pakistani channel kung saan Pakistani ang lengguwaheng gamit ko. Kinukuha rin nila lahat ng mga video. Yun lang. At hindi lang ako ang gumawa ng ganitong uri ng kasunduan. Isang napakasimpleng kasunduan. Sila na ang bahala sa lahat, kinukuha ko ang 50% pati mga sponsor na dinadala nila. Pero kung gusto ninyo magpatawa, hanapin ninyo si Mirko na nagsasalita ng Polish, kawili-wiling pananalita at sa iba pang mga wika. May mga umaalis na, nakakatanggap ako ng mga notification na tipong, ano ba ito? Pero kakasimula ko lang, 23 linggo pa lang. Sa ngayon, may 100,000 views na sila. Nagsisimula ng tumaas. Kaya huwag kayong mag-subscribe sa mga channel kasi masisira ang organic na paglago. Kapag pinapakinggan ko ang sarili ko, pareho lang boses at accent ko kahit anong wika, kaya nakakatawa talaga. Kaya salamat sa inyong lahat, magandang gabi at magkikita tayo siguradong sa ika-30 kasama sina General, Kapitini, Moro at iba pa dahil kailangan nating magbigay ng update tungkol sa mga nangyayari. Wow!